Okay guys, pakibasa muna nung nasa kanang kamay ko kung anong nakasuot. At, Profit at ito ang gusto kong mangyari sa inyo lahat. Okay? Profit with honor. Bilang Profit leader, with honor. yan. Profit with honor. Kaya kailangan maintindihan mo kung bakit ka nandito, kung bakit mo gagawin, at kung bakit mo kailangan tayuan. Dahil sa isang prinsipyo na mayroong ganyan. Okay? So yun yung doktrina at yung teaching na meron ako. Kaya nakalagay profit with honor. Ibig sabihin, hindi lang po dahil kotse ang pinag-uusapan naging, hindi lang po dahil dashboard, hindi lang po kung anong resulta na meron ka, lifestyle na kung anong meron ka, kundi ang kailangan, pinapakinabangan mo yung isang bagay na may honor na tinatawag. Salute, di ba? Yun yung tinatawag na first honor, di ba? Sinasaluduhan yan. Second honor, with honor. So yung walang honor, yun yung mga tagapalakpak lang, mga fans club. So, syempre, pag mga nasa honor roll ka, marami kang kwento at marami kang pinagdadaan ng kaibigan. Okay? May mga pumapasok pa, i-admit natin. And magandang hapon po at magandang lalaki ako. Ako ay naka-red dahil birthday, sabi nga nila, pag naka-birthday, naka-red. Pero sa akin, dahil nga naka-red ako, dahil nga ito yung pag-uusapan natin, ito yung pinakamadugo sa lahat. Kaya naka-red po ako. Kung kayo po ay napakinggan nyo, naiirita kayo dun sa tinatawag na shaking. And for sure, binagsak din kahapon yung tinatawag na shaping. Diba? Yung mga rules na tinatawag. And right now, nandito na tayo sa end part na tinatawag na finishing. Okay? So pag finishing, ito yung madugo talaga sa lahat. 'Di ba? Kasi kailangan makikita mo talaga yung hulma. Dito mo na makikita. Kaya 'di ba? Kaya nga sabi ko, as I promise kahapon, ay yung first day na tinatawag, meron tayong tinatawag na yung lininis natin yung mga bakura na yon at naghalungkat tayo ng nagukay tayo, kaya shaking na tinatawag. So for sure marami pong bumagsak at marami pong tinamaan doon at marami po ang na pressure, okay? So hindi natin intention doon kundi para ipa-realize yung reality sa network marketing industry. And right now, we have a 42. Kulang ang simula, again, tulad ng sabi ko, curiosity. Ang dami natin nung nagsimula. Many are called, but few are chosen. Dahil na frozen ng iba. Kaya kunti lang iban. So, ilan na lang ang mga nandito sa final round na tinatawag. Maswerte kayo dahil kung ikaw nandito, again, hindi na po ito ulitin yung ganitong kaganapan at ito live mo na napakinggan. Okay, na actual. Okay? So again, dalawa lang naman dito kaibigan ang magiging desisyon, di ba? Tuloy hindi lang naman hindi lang naman tayo, walang urong-sulong. At least makikita mo sarili mo kung ano ka, magiging distributor ka ba? O magiging leader ka ba talaga? Tatayuan mo ba talaga yung responsibilidad na meron? Na ito ay pinagkatiwala. Ano ba ibig sabihin ng pinang leader na tinatawag? So, and of course, again, tulad ng sabi ko, the blueprint to success, road to momentum na tinatawag, ito yung pag hindi natin ito na master at hindi nyo ito ginawa, dahil lalo na kayo po yung mga frontliners, kayo pong mga leaders. So kayo talaga nito ang coming from me, ito yung command na ibibigay namin, ito yung teaching na ibibigay namin, pero yung execution magsisimula sa inyo. So kayo po ang behind the success of the company. Actually, hindi behind frontline of the success of the company, di ba? Is the leaders. So frontline kayo hindi behind. Uulitin ko. And behind the success nyo ng mga leaders, kami yun bilang kumpanya. Kami yung nasa likod. Kayo talaga ang totoong bida dito, hindi po kami. Kaya nga binabagsak ko to para matutunan at nagpa-record para kayo na yun in time ang magbabagsak nito sa mga tao nyo na mga leaders para magiging identity nyo kung paano. Ang mga bagay, core values na matutunan nyo dito, mga leaders, mga kaibigan sa amin, ito yung replika. Tulad ng sinasabi ko palagi, kayo po ay replika namin. Ano man ang resulta na nakikita sa inyo, paano man yung core values nyo umaandar sa industriya, kami ay nakasalalay yung pangalan namin na pag sinabing Sener Greens, iba yan. Diba? Maganda ang kultura dyan, maganda ang turo dyan, maganda yung doktrina na meron dyan, maganda ang pagkahubog dyan ng mga management. So, sayang yung experience namin na triangle, no? Kami yung triangle, the big three dito na tinatawag, coming from me.
Again, ito yung upline Charles, and of course, ang VP natin na 20 years din sa industry, ako 20 years din, so 40 years na kami pagsamahin. 'Di ba? Na may mga track record sa industry. And of course, the marketing manager na 18 years in the making of coaching na tinatawag. 80 batches team building bago nag-team building sa Center Greens. So yung giant mindset niya na tinatawag, 'di ba? So isipin mo, dami ng mga dumaan din doon, na mga na-extract talaga na tindi, no, na purified, no, na nasunog, sinunog yung mga bad habits ni JP, no? Sinunog niya yung mga tao, kaya nag-exist din sa industriya. So 18 years in the making plus 40 years, dalawa kami ni VP. Kung pagsamahin nyo yung experience namin, halos po umaabot ng ilang dekada yan. So lumalabas 58, kulang-kulang 60 years ang experience na meron dito. Kaya hindi po ako naniniwala, ang paniniwala ko talaga, kaibigan, sobrang taas ng paniniwala ko with this team na nagsisynchronize pa kami with this culture na, ito right now, ito na yung atake natin, ito na yung sistema. Hindi sila nag-iisip, kaibigan, kayo lang magsasawa, programa. So ibig sabihin, mapa-offline, mapa-online man, nandito kami, very hands-on kami, na makakasama nyo. At maswerte kayo again na mga leaders na isa to sa mga kumpanya na ang management mismo ay hindi po natutulog sa pag-iisip kumpleto. Kumbaga, hindi na leaders yung nag-iisip. Kung meron man kayong mga naiisip na makagaganda, okay yan, sige, game. Cater natin yan. 'Di ba? As long na okay, submit nyo sa amin, pag-usapan natin, makakatulong sa lahat, okay yun. So, ang goal natin dito, lahat ay magkakatulungan, na lahat umasenso at mabagong buhay ng bawat isa. Hindi natin again kalaban ang mga nasa paligid natin, sa loob ng kumpanya. Hindi nyo yung kompetensya. Yung mga nasa labas na kumpanya, sa industriya, hindi nyo yung kompetensya. Kaibigan, ang kalaban natin dito, yung totoo, yung kahirapan na meron sa mundong ibabaw. Okay? And siyempre, dahil birthday ko, hindi na ako magsisermon. Ibibigay ko na sa inyo, kaibigan, yung pag-uusapan natin na napakaganda nitong topic. Kaya sa mga absent, nako, napakasayang nitong Okay, dahil magpo-4 na, let's start. 1 hour and a half, maximum of 2 hours, tapos na to. Finishing strong. Ayan, tatapusin natin, i-finishing natin ng maayos. Siyempre, of course, again, ang nagawa natin for the 2 days, tulad ng sinasabi ko kung sa bahay, di ba? Naglinis tayo sa unang araw, nagbukay tayo, yun yung ginawa natin. Tapos second day kahapon, yun yung naghaligi na tayo, yun yung culture, the government, the rules, yun yung inimplement na kailangan mai-apply na tinatawag, di ba? So in-explain ko sa inyo doon yung tatlo na yun, yung one language, di ba? Na yes, apply, kumbaga binigyan ka ng tsapa, o ayan, tsapa mo, yun yung authority mo. So kailangan wag mo yun abusuhin na tinatawag, yung one action na tinatawag, na walang multiple choice, 2 choices lang, di ba? Kasi ang mga ladies maraming choice, kaya ladies choice. So 2 choices lang, yes or no, para mabilis ka mag-identify na tinatawag. 'Di ba? Walang multiple choice. At the same time, yung number 3 na tinatawag, ito yung tinatawag na direction. 'Di ba? Yung tinatawag na ang purpose ng direction na power up, power play matching, 'di ba? Ito na yung switching na tinatawag. Na kung ang tao nakuha mo sa products at kung ano man, automatic si-switch mo siya sa business. Kung ikaw, kailangan mo na, kung ikaw ay maraming promises, ikaw yung nurse sa kanya, dadalhin mo siya sa doktor, ang tamang doktor, ito yung upline mo na absent doon sa usapan, or yung other lines mo, or cross lines mo, sister lines mo, brother lines mo, na ito yung mag-a-advise or mag-o-opera. Kung may mga sakit, ang mga downline nyo na cancerous man yan, diabetic man yan, hindi literal na sakit ibig sabihin, kaibigan, ito yung mga sakit na sa network marketing na tinatawag na nanghihina na kailangan may ibang tao na mag-a-advise, na magmo-motivate sa kanila para mabago. Kaya yun yung purpose ng kultura na tinatawag, yung pasahan. Kaya very important ang tinatawag na disiplina sa sarili. Okay, respeto sa bawat isa. At tinatawag na unity. That's the very important. Yun ang dinadrive ng network marketing. 'Di ba? Hindi tayo dito nagkakarerahan, kaibigan. Ang goal natin dito sa finish line. Pwedeng may mauna, pwedeng merong mahuli, pero ang goal natin ay lahat hihikayatin natin at tuturuan natin, bibitbitin natin dun sa success na gusto natin, mga kapatid. Congrats sa mga nandito na mapiperfect nyo itong tatlo. And right now, ang topic natin again is a finishing
And part of the finishing, dahil nakagawa na tayo kahapon ng tinatawag na haligi, nilagyan na po natin ng pader at nilagyan na natin ng bubong at may mga tinatawag na mga barandilya. And right now, nandito na tayo sa tinatawag na ladder of success. Yan. Okay? So, I don't know kung meron si Iban muna bago ko ipaliwanag. Meron ka ba ba yung tinext ko sa'yo na pinagawa yung format ng ladder of success? Kung meron kang format, okay? So, ito very basic to, kaibigan. Etong ladder, yan ang ladder of success. Kaya finishing strong. Okay? Tapos inexplain ko naman doon kanina kay kay JD. So mag-message na lang kayo kung na-kompleto nyo. So yan yung ladder of success na kailangan sige ba ipakita mo kabuuan ng ladder of success para mahimay natin. Okay? So yan yung ladder of success. Medyo nagbaliktad lang, dapat nasa baba ba ng kaso hindi magkasya sa screen, no? So ang pinakaumpisa noon ay sa ilalim kasi hagdan, no? So okay? I-expand mo ng ganon. Kasi baka hindi nila makikita ang hagdan eh. So, ang pag-explain niyan, pababa. Ito yun ha. U, GLLA, learn na tinatawag, teach, delegate, duplicate, big network na tinatawag, bago yung income. So, kaya tinawag na ladder of success from the beginning. Okay? Yun yung hagdan-hagdan. Paano ka magiging successful at dito mo ma-identify ang sarili mo na kung ikaw mismo ay saang parte ka na ng hagdan. So, tandaan nyo po, wag tayo mabulag dun. Wag tayo mabulag sa resulta. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na aakyat ka ng 7th floor kung wala pong elevator na maghahagdan ka na basta talunin mo, mataas yan. 'Di ba? From baba natataas. Pwede kang galing taas tumalon, siyempre aksidente ka. 'Di ba? So, ibig sabihin, kailangan mo talaga magagdan. Kasasakripisyuhan mo 'yan. Kaya yun yung point na you learn, teach, delegate, duplicate na tinatawag, big network bago yung big income. So, bago mangyari yung big income is 7th level na yun ng paghagdan-hagdan na tinatawag. Kaya very important na maintindihan yung mga leaders kung saan status na kayo right now. Okay? So, sige, mag-uusap tayo. Again, reality yung pag-uusapan natin sa huling araw ng training natin. Yan, yun yung sistema. Gano'n, no? So, napakaganda pa ng bridge na tinatawag sa likod. Yun yung pang background. So, dito, yun yung U, GLLA, learn, teach, delegate. Nauna ba ang delegate bago mag-duplicate? Okay? U, GLA, learn, teach, delegate, duplicate, big network, income, yun ang dreams. So, yun yung hagdan-hagdan ng tinatawag. Kung may hagdan-hagdan pala yan, ang bagyo na tinatawag, dito ganun din. May hagdan din po dito na tinatawag. And ito yung finishing, kaibigan, na kailangan natin kailangan nyo maintindihan. Okay? Na lahat dito, anong parte ka na ba sa tinatawag? Okay? Now, i-explain natin. For sure, si JD na inagawa ko naman dyan. JD, pakita mo na JD ang natin, yung slide na ginawa natin sa finishing strong. Okay? Yan yung topic natin ngayon ha, the ladder of success. So very important, number 1, yung goal na tinatawag. So yung goal mo, yun yung pinakauna. Ikaw yung kanina, ito yung sa pinakita ni Iban, you. So ang ibig sabihin your goal. Ano ba yung goal mo? Marami pong mga leaders na ang kaagad ang ginugol nila, kumita, magkakotse, magkakuha ng leader. So that's the wrong. Iikisan po natin yan. Mali po yan. Okay? Ang pinakatamang goal po ay pinaka-importante na matutunan mo at the very beginning. Kaya ang first goal, babalik tayo doon sa tinatawag na the lifestyle habit. Ano ba yung you need to identify yourself? Ano yung strength at weaknesses mo? At yung weaknesses mo, yun munang kalabanin mo. It's you versus you ang labanan dito. Hindi po sa labas ang labanan, kundi nandito po within sa loob ng utak mo, yung mindset mo at ng emotion mo. Okay? Kasi, again, pag pumasok ka na sa realidad na tinatawag, nahirapan ka na, napagod ka na, tunnels, na tinatawag, pains times, tough times, ay hindi pala masaya ang networking. Ako na nagsasabi, kung ang iniisip mo kasiyahan lang to, hindi ito comedy bar. Hindi po ito comedy bar. Kung na-entertain lang kayo sa mga sinasabi namin nung nagsimula, nandito tayo sa realidad na ang ginugol natin dito makuha yung pangarap. At hindi po pwede na mag-graduate ka na tinatawag na college na hindi ka dadaan ng elementary, high school. Dadaanan mo yan. Yun yung proseso.
So, yung goal mo, ang mali kasi ng iba, ang ginugol nila kagad, makakuha ng leader. Ang i-goal mo, magiging leader ka. Kasi ikaw sa'yo, magsisimula yung impluensya. I started network marketing, sa totoo lang, with my aim time ko, no, wala akong pang-offer sa mga leader kasi mga leader may hinihingi yan, may mga kondisyonis yan, tapatang usapan po. Di ba? So, kaya nagkuha ako ng new blood, hindi po ko kumuha ng mga high blood. dalawa kasi yan eh. Yung new blood, yun yung mga walang alam na masarap turuan. So yun yung mga new blood. Ang high blood po, ito yung mga leader na nangingi ng offer. Kaya nakaka-high blood, may mga kondisyon, di ba? So hindi titingnan yung marketing plan, hindi titingnan yung opportunity, kundi titingnan yung bulsa mo kung anong maibibigay sa kanila. Kaya nakaka-high blood. Oh. Tabi-tabi po ha, peace tayo mga tol. Anyway, again, nag-uusap tayo dito bilang mag-apply at hindi bilang may-ari. So nandun tayo sa realidad, kaibigan ng buhay, na gusto ko bubuksan nyo, na ang punto ko dito, walang problema kung kaya mag-offer. Well, maganda kumuha ng leader, sa totoo lang. Kasi may knowledge na yan, may skills na yan eh. And of course, karapatan naman nila yung kasi may strength na sila eh. Kung nanghihingi ng offer, ang challenge lang, kung ikaw wala pang maibibigay, paano mo makukuha? Maiirita ka lang. At mabe-burn out ka lang sa mundo ng industriya ng networking. Nasasabihin mo, ito palang networking, ganito, ganyan pala. Tapos kung hindi mag-meet yung expectation mo, take note, pag kumuha ka ng leader, may sugal yan. Tandaan mo. So naglalaro ka, di ba? Minsan akala mo ace na, akala mo alas na, ang nakuha mo pala, nabunot mo si Joker lang. Di ba? So, sisiguraduhin ko, asar talo. Kaya don't expect too much. Alam mo ako, sa totoo lang, ang pinaka-the best na magiging leader, ikaw muna. Yes, ikaw muna. Develop mo sarili mo. Sa'yo muna magsisimula yung influensya. Bubuo muna tayo ng kwento mo, kaibigan. Ako, never ako nag-top. Kasi nga, pay-in ako nung nagsimula. Hindi ko nga alam yung mga CD na yan, kung mga ano-ano yan. Hindi ko nga alam ang mga offer na yan, yung may mga special offer man yan. So, wala akong ganun, kaibigan, sa katawan nung nagsimula. Sa tapatang usapan. May moral ako at bitbit. Kaya nga itong pinakita ko sa race band ko kanina, profit with honor. Yung nakalagay dito. So yun yung binibitbit ko. Nandun ako, kumita ako, pero bitbit ko talaga na yung lakas na tinatawag na talaga sinimulan ko sa akin, sa sarili ko. So sinimulan ko negosyo ng tama, kaya tinapos ko rin ng tama, kaibigan. So nagsimula ako na ang mga kinuha kong tao, hindi naman mga networker. Ang prospecting na tinarget ko, kaibigan, ito yung puro mga pay-ins na tinatawag. Kaibigan, ito yung mga una kong mga ginawa. More ako sa pay-ins, mga may edad, basta mga pay-ins, yun yung mga scholarship ang benta. Tulad ng sinabi ko po, may mga taong papasok sa inyo, tulay lang yan. Sila na yung magiging tulay mo, nag-effort ka dyan, nag-extend, hindi pa yan ang magiging leader mo. Tulay lang yan, napantawid mo doon sa tinatawag na sapa sa ilog na walang bridge. So gagawa ka kasi ng bridge sa challenge mo, may gagawin kang bridge na tinatawag para makapunta ka dun sa highway hanggang sa finish line. Ibig sabihin, kaya hindi pa yung mga yung mga ngayon, yung mga nandito, sa totoo lang, hindi ko pa sigurado kung may leader dito. Well, siguro kung meron talagang puso, mag-isip, yung utak at puso kagaya ng Charles Tanggurayan, kagaya ng Vergiray na tinatawag, pwede magsisimula na may magbibitbit. To be honest, tapatang usapan, no? Ako mismo nandito. At sinasabi at sinachallenge sa akin ng CFO. Sabi niya, wala pa akong nakita kasing Charles Tanggurayan or Joseph Lim na kagaya nyo dati. Kung yung Santiman pumutok, may Vergiray na nagsimula kasi na nagpaputok. Na maliit yung opisina pero may tumayo. Sa totoo lang, wala pa tayong ganun eh. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Siguro kasi nga sobrang bilib sila sa amin. So, na-intimidate lang sila. And I know lahat nakatago yung galing nyo eh. Diba? Guys, nandito kami, huwag kayong ma-intimidate, ilabas nyo. Kasi mahiya nga kayo, isipin mo kung kami na mga management or apply nyo dito, ito yung galing na meron kami, yung biodata namin ay matindi. Isipin nyo, mga anak namin kayo. Kung sino yung unang mahawaan ng dugo namin, dapat kayo yun, hindi yung nasa labas. Diba? Kasi uulitin ko, identity namin kayo. Replika namin kayo. Kaya nga tinuturuan kayo namin ng tamang asal. Tinuturuan namin kayo ng tamang core values. Tinuturuan namin kayo kung ano yung commitment na tinatawag. Di ba? Naisipin mo, ito araw ko pero ibibigay ko sa inyo. Maghahati pa tayo. Di ba? Kasi bakit? Ito yung commitment eh. Di ba? Na ginawa eh. Hindi ko pwedeng bukas ilalockdown ko. No, okay na. Idida natin. Para sa akin, regalo ko to para sa inyo mga kaibigan.
'Di ba? Napakasarap. Ako ang fulfillment ko sa buhay, yung makikita ko na yung pinaghirapan ko nagbunga, na nag-create ako ng maraming Charles ng Gurayan, na mag-create kami ng marami ditong Vergeray, at mag-create si Coach GP ng maraming estudyante dati na ginawa nung kapanahonan niya na parang first quadrant sa grupo ni Gary Norman. Yun yung ano namin, yung fulfillment namin. Yun yung hindi bayaran ng pera. Kasi paglaki ng kumpanya, yayaman kami ng todo. Ano pa bang kasiyahan namin kung may pera na kami? Sige nga. Kung sobra-sobra pera namin, ano pa bang kasiyahan namin? Yung kasiyahan namin na totoo, hindi pera. Yung kasiyahan namin, kaibigan, na babaunin namin, ito yung mga tao na nagpapasalamat, ito yung mga tao na nabagong buhay, ito yung mga success story na dating walang-wala sila, ang magkikwit na sila, titigil na sila, hindi nila alam. Kumbaga, yung mga taong nabigyan namin ng pag-asa at nagiging successful, yun yung success na realidad sa puso namin, na bibit-bitin namin. Tulad na sinabi ko at pinost ko nung nakaraan, hindi na ako pabata. Nandito na ako para mag-transfer, di ba? So hindi tayo lahat, hindi naman pabata. Ang labanan ng leaders, kaibigan, na tinatawag, someday, after ipaglipas ng panahon, ilang tao ang na-develop mo. Kaya ang labanan ng totoong leader, na kung totoong leader ka, tandaan mo, pag nagkakotse ka, hindi na yung goal mo sa sarili mo, tapos na. Di ba? Next, yung mga tao mo. Ang labanan, kaibigan, iilan. Kami nung nagkakarera kami nila Apply Carlo at Joseph Lim, hindi naman pinapakita nung may-ari yung ranking of result namin na income. Sabi ko sa kanila, tigilan na natin. Pare, tayo naman ditong big three, tayo naman talagang malakas eh. Wag na tayo maghabulan, ganito na lang laro natin. Paramihan tayo ng na-develop ng matitinding resulta sa ilalim. Doon makikita talaga kung sinong hardcore sa atin. Kung sino nagpupuno pagdating sa mga event, sino yung mas maraming kwento na nakapila, sino mas maraming nabagong buhay, yun yung labanan. Doon na tayo mag-take ng challenge. Alam mo kami, no, sina-challenge namin ang sarili sa bawat isa. Nagko-compete kami pero healthy. 'Di ba? Kumbaga, sa attorney, pag sa kaso, may mga attorney minsan yan na magkakaibigan, na kinuha sila pagdating doon sa husgado. Akala mo nagdadakdakan sa loob ng korte. Pero paglabas yan, panyero, tara, kape tayo, inom tayo. So ganon kami nung time nila Ap Carlo, nila Joseph Lim. 'Di ba? Hindi kami kahit kailan kami nga nila Mark Dapiton eh, 'di ba? Pag nagkikita kami, sabi, ba't kayo nag-aaway? Yung mga downline namin nag-aaway, naghihilaan. Nag-aaway kayo, mga loko-loko kayo, tuktukan kayo namin eh. Kami mag-upline, mga kakaibigan eh. Kasi dati tambayan din ng uno ang McDo Shell, 'di ba? Ang McDo Shell malapit din sa Global, nagpupunta doon. Minsan naghihilaan, nagre-recruitan. Pero kami as upline, set as good example kami. Pag nagkita kami sa labas, magkakaibigan kami. Kahit yung mga upline doon. Kung nakikita ko, networker ata yan, hindi man nakikita ko may grupo, mas malaki grupo ko, may coaching maganda, tapos alam ko na ang Asta networker. Since ako malapit dyan sa McDo Shell, territory ko yan, ako uuna babate. Pare, ningitian ko yan. Tapos, maya-maya, pag sa sunod, magkasalubong pa rin na nandun, ako mismo mag-i-extend. So, ibig sabihin yun yung dinevelop. The more na mas marami kang kaibigan, masaya ang industriya na tinatawag. Hindi to para sa mga taong solo flight. Okay, solo fight at start eh. Pero yung solo flight, alam mo yung para may sarili ka lang mundo. So, walang ganon. Kaya nga kailangan pinapractice natin. Okay, now, doon tayo sa tinatawag natin, balikan natin. Yung goal mo. Ano yung goal mo sa start? Ulitin ko, wag mo i-goal magkaroon ng malaking organization. Wag mo i-goal ang sarili, wag mo i-goal, kaibigan, na ikaw mismo mangangarap ng malaking resulta na hindi ka pa ready. Okay? So, kailangan mo maintindihan yung proseso na tinatawag. Hindi pwede yung hagdan kasi na ipoporma sa taas, sa baba, sa gitna magsisimula. Hindi wala ako nakitang ganun eh. Kumbaga magsisimula talaga yan sa baba pataas eh. Okay? So yung goal mo ay matutunan mo kung paanong lingwahe, paanong sistema, pinost ko rin yan, paano yung tamang galawan, ano ang kultura na meron dito, anong proper mindset na meron dito, anong lingwahe ang meron dito. So that's the number one goal.
Pag naka-adapt ka na sa ganong sistema, kaibigan, very important yung adaptation. Okay, doon mo na makikita. So, very important yung tinatawag na GLLA. So, yung good learning, listening attitude. Pag tinatanong ako, apply na bang sikreto mo? Bakit ka kumita ng ganong kalaki? Straight na usapan na walang corrupt, sasagutin ko lang. Meron kasi akong GLLA. Yun yung sikreto na meron ako. So, good learning and listening attitude. Even right now, kailangan mo makinig, kaibigan, continuous learning. 'Di ba? Hindi pwedeng mag-i-stagnant ka eh. Oo, yung kaalaman mo dati, okay yan. Ngayon, may new normal game na tinatawag na kailangan mo i-adapt. Na kung sino yung mga nakakagawa, kailangan mo talaga makinig. Okay? So, yung good learning at listening attitude, ito yung tinatawag na preparation mo. Yan. Nakalagay dyan, very clear. Yan yung preparation mo, kaibigan. And pinakamahirap sa lahat ang preparation na tinatawag. Okay, kumbaga sa hagdanan, magpupurma ka. Pupurma ka muna ng linya na tinatawag. Yun yung plataforma niya na tinatawag bago mo lalagyan yan. So, kaya very important ang tinatawag na good learning and listening attitude. So, yun yung preparation. So, makinig ka. Makinig ka ngayong hapon na kung nangangarap ka na talagang kumita ng malaki, sa binary pa lang kailangan minimum of 3 accounts ka. Guys, pag ikaw dito isang account lang, ako na nagsasabi, manghinayang ka in time. Kasi yung invite mo na dalawa, pag lumaki yan, at nagka-check ka na, nababago na buhay mo, mas marami ka pang mai-invite. Ako nga, 3 account na ako nagsimula, pinanghinayangan ko pa. Ang feeling ko dati, sabi ko, parang imposible mag-max out sa akin. Yun ang paninimula ko. Pero nung nabuksan ng isip ko, sabi ko, kung nagawa ng iba, bakit hindi ko kaya? Kumbaga, dosage tolerance lang yan eh. Pinangarap ko mag 6 figures, 100,000. Nung nagawa ko mag 100,000, sabi ko, kaya ko pala eh. Hindi kaya ko rin dudoblehin to, kaya ko rin mag 200,000. O, nagawa ko mag 200,000 naman, hindi sabi ko, kaya ko rin pala mag 400,000. Nagawa ko mag 400,000, hindi kaya ko. Hanggat sa dumating sa point na tumaas ang dosage ko. Okay? So, dosage tolerance ang tawag dyan. So, magsisimula yan. Kaya, wag mo ilimit yung utak mo. Tandaan natin yan. Pag nilimit mo yung utak mo at inisip mo na hindi mo kaya, ito lang ang ano mo, kaibigan, magiging limitado rin ang resulta na mangyayari sa'yo. Very important ang structure. Tandaan nyo. Yung structure, yun ang isa sa magdadala. Yung knowledge mo, di ba? Sayang kung hindi ka nakapag-structure ng 3 accounts. Minimum 3 accounts para sa malaking resulta, kapatid. Okay? Kung kaya mo, makahilis muna, gawin mong straight. Tinuturo din yan. Actually, sa 101 na isasama yan yung structure na tinatawag. Diba? So, hanggang sa 7. Guys, hindi ko, ano ko lang dito, i-generalize ko ang turo. Dahil sa 101 ni VP, nandun yung professional teaching na talagang hinihimay niya. Paano yung proper inviting, paano yung mga prospecting. Kaya ako, generalize ko na. Kasi sasaluin niya yon. Kaya pag attend nyo dito, ito ay mga pattern na tinatawag na nakikita nyo na kung paano ang magfi-finishing dun sa inyo ng todo pa rin. Diba? Todo yan sa tinatawag na 101. So ito yung concept. Ang plataforma na gagawin natin para maintindihan nyo. Pag sali ng member nyo, ipapa-attend nyo sa NDO o kung may record kayo, papanoorin nyo ng SNDO ni JP, ni Coach JP. After ng SNDO, kaibigan, ipapakita nyo sa kanya yung series ng 3. Pag nakita nyo na yung series ng 3, ipasa nyo na sa tinatawag na Network 101. So, yun yung combination, yun yung flow. Kailangan maintindihan nyo dito yung flow na tinatawag. Okay? Para makita siya, magiging complete gear yung tao. Okay? So, guys, sa tinatawag na GLA, again, very important yung tinatawag na preparation. Kaya, ito yung structure is very important. Parang ganito kasimple. Hindi ko po nakikita na kukumbinsihin mo ako ng 3 accounts kung ako kliyente or 7 accounts tapos ikaw 1 account lang. Isipin mo, pinapaliwanag mo sa akin 7 Supreme tapos ikaw naka 1 Paylight lang. Di ba parang ang sagwa naman. So anong point ko? Ibenta kung hindi mo kaya, sige, benta mo muna, ipaikot mo muna. Guys, ang prospect nandyan lang. Ang unahin mo muna yung sarili mong structure. Tandaan nyo yan, pag nailagay mo na ang tao mo, hindi mo na maibabalik kailanman. Ikaw na ang magiging downline nun, manghihinayang ka. So isipin mo kung naka-structure ka na kaagad. Kaya sa mga 1 account pa lang, nangangarap ng malaki, kaibigan, sorry to say,
'Di ba? Manghihinayang ka balang araw. Kaya kung ako sa'yo, yung pinakita kong account kahapon, 3 account ako nagsimula hanggat sa nagpito. Of course, kailangan mo trabahuin. Actually, yung 7, hindi mo naman kaagad yan malalagyan ng tao eh. Kasi to be honest, no, ako, tao-tao talaga kasi ako eh. Yung first year ko, 3, walang spillover, wala kasi akong korpo eh. Ako lahat ang bumakbak ng linya ko. Strong leg ako ng upline, kaya paano ako masusuportahan nung nagsimula. Hanggang nawala na ako, strong leg pa rin ako nila doon, yung account kong hindi nila mapatapatapatan. So, ibig sabihin, 3 linya ang binanatan ko kaagad, 2 account kumikita. Kaya yung kinikita ko talagang laki ng dashboard, pero bumabalik doon sa ikot of expenses. Una nga, hindi maintindihan ng misis, ang laki na ng kinita mo. Kami dati sa pag-a-abroad, yung milyon namin, napapakinabangan na namin. Ikaw, milyon na ang kinita mo, pero yung nasolve lang, yung mga unang naisasanla nating mga alahas, tapos hindi ka pa nakotse. So, ang pinapaintindi ko lang sa kanya, normal yun. Kasi, nag-i-establish ako ng network at mga negosyo ko ang mga tao to. So, isipin mo yung na-establish ko na lang. Kung hindi pa ako umalis ng Global, until right now, buhay na buhay ang network ko na kumikita ng milyon at pinapakinabangan ko. Nakuha? So, ibig sabihin, dun mo na iikot, i-establish mo dito eh. Negosyo mo yung mga tao mo, kaibigan, tandaan mo yan. Kaya, ang punto ko, ayusin mo yung structure mo. So, 3 accounts, guys, ayusin mo muna yan. At minimum, account ko na-structure mo na 7. At least, importante 3 para hindi ka magsisi. Okay? That's the preparation. Okay, medyo bilisan natin ha. Pangalawa, itong tinatawag na, again, sa GLLA, ang gusto kong ipaintindi sa inyo, very clear yan, good learning, listening, attitude. Dahil preparation mo yan. Kaya pag hindi ka marunong, hindi ka makikinig, kaibigan, hindi ka mag-spend ng time sa mga training, hindi ka makikinig, hindi mo aaralin ang lingwahe ng network marketing, kumbaga yung attitude mo, hindi mo babaguhin, yung preparation mo kulang. Tama? So, hindi ko nakita na yung isang doktor ay magaling po mag-opera nang walang alam. Sisiguraduhin ko, gagawin mong experimental ang mga tao. So, ganun kasimple. Huwag mo pangarapin kaagad yung malaking network. Kasi ang gauge ng malaking network na pagdating, kung talagang ikaw ang gagawa ha, at talagang hindi ka tsumamba na nakakuha ng leader, kaibigan, magbe-base yan sa kaalaman mo. Kasi tandaan mo to, ang sinasamahan ng tao yung tao. Kung tatanungin mo si Paul kung bakit sumama, dahil nag-usap kami ng mahaba. Tatanungin mo yung mga sumama na direct ko, si Mersa nandito. Bakit sumama si Mersa? Di ba? Hindi, nakilala ko lang yan eh, di ba? Na-approach ko lang yan eh. Pero nakita yung sincerity ko at nung pinakausap. Di ba? Yan si Gerald. So, ang sinasamahan kaibigan ng tao, ikaw bilang tao. So, anong tao ka? Baka tau-tauhan ka lang. Hindi pwede yung ma-impress mo lang sa sarili mo, kunwari, di ba? Ang pormahan mo magaling. Ako kahit naka-short, naka-sando, kaibigan, pag pinagharap ako, yung knowledge ko, mas alam ko, masigit doon. Di ba? Hindi importante. Ang secondary yung siyempre, presentative mo yan eh. Representation mo yan eh. Kailangan yan. Yung forma na tinatawag. Part yon. Pero very important mag-match ang tinatawag na learning na tinatawag. Kaya ang punto ko lang, guys, isipin mo ha, tapatang usapan. Kahit anong kumpanya ka man. Empleyado, wala akong nakikita guys na nag-100,000 na ang kaalaman ay pipitsugin eh. Yung nagsi-60,000, manager ng bangko, ibang kaalaman yan. So kung ikaw nagwa-100,000 ka, 6 figures ang nagto-200,000 ka, nagti-300,000 ka, maya ka. Sa totoo lang ha, ako nung panahon na yon, yung too much pressure sa akin nung nabuksan ako sa reality ng networking, na alam mo yun, kailangan ko talaga aralin at i-internalize at i-improve ang sarili ko. Kasi along the way, umiikot ako, may mga nakakasalamuha ako eh. Na alam mo yun, ang gagaling magsalita, ang gagaling magbagsak, na hindi pa kasing ganong laki ng kinikita ko. Sabi ko, hindi pwede. Isipin mo na lang yung mga downline ko sa ilalim, yung mga leader ko na mga nakuha. Anthony Gatchalian, top earner ng DXN yun. Kyle Paredes, gumagawa ng libro ng networking yun. Ang galing na trainer yun. So isipin mo yung mga leader ko sa ilalim kung sino yung mga matitindi. Isipin mo yung mga Chinese group na Chinese, mga mayayaman. Yung una nag-franchise ng pizza na tinatawag Shakey's. Hanford, yung anak nun, downline ko rin yung Bombay. So isipin mo mga mayayaman, tapos pag nag-usap kayo, mga PBA players, downline ko. Diba sila Kirby Raimundo? Naalala ko si Kirby Raimundo nung pinakilala ko ni Sir Arnel Limpin.
Yan, ito yung number 1. That was 2009. Oh, sabi niya, yan, matindi yan. So, si Kirby naman, kasagsagan niya nung kapanahunan na yun. Kirby Raimundo. Sabi ko, ikaw idol na idol ko eh. Kasi ang sahod yun, si 750,000. Sabi ni Sir Arnel yan, pare, maraming ka matututunan dyan. Kasi mga downline ko, sila Romil Aducol, mga sila Willie Mir. Nag-NDO nga yan, nag-attend sa opisina eh, umaakyat eh, mga PBA player. So ako siyempre, kailangan ko ipakita na upline ako, hindi lang yung mababaliw sa resulta. Kailangan ko ipakita yung galing na meron ako siyempre. Kasi papasikat ka eh. Ibig sabihin, kailangan yung knowledge mo, pag sinabing binild up ka, na number 1 ka, top earner ka, kumikita ka ng ganito, ipakita mo na matching talaga yung knowledge mo. So ako naman, simple lang, nung humingi siya ng tip sa akin, okay? So ako una, nang humingi siya ng tip, nagkwento ako, ito background ko, ito ginawa ko, ito yon. So na-inspire siya. Habang nagbabato ako ng kwento sa kanya, may ballpen papel siya, nagsusulat siya, nagtitake note siya. Ganon siya kasino pa si Kirby Raimundo. Naalala ko nung time na yun. So nandun kami sa maliit na function room na opisina ni Arnel Limpin. So nagtitake note siya. Sabi niya, bro, dami ko natutunan. Ngayon ako naman nagtanong sa kanya, paano ka napadpad ng AIM? So nagkwento siya. Nagkwento hanggang sa dulo. So nakikinig ako. Sabi ko sa kanya, Brad, nung maghiwalay na kami, pare, kung marami ka natutunan sa akin, ako wala kung sinayang sa salita mo. Ginanong ko siya, ha? Lahat ng salita mo, brother, nasulat ko lahat. Kopyang-kopya ko lahat. Paano? Hindi ka naman nagsulat ng ballpen papel. Plinay ko yung cellphone ko, naka-record lahat. Sabi niya, brother, pambira, nagmumura si Kirby Raimundo eh. Nagpi-PI siya, inampas na mesa at dingding eh. Ang talas ng bata tong utak. Hindi ko nga naisip, no? Yung sinasabi niya, dapat na-record ko pala sa cellphone ko. Ba't ko pa sinulat? Samantala siya, guys, ganun ang utak ko. Diba? Ilang taon pa lang ako noon? 25 years old. Diba? So bit-bit ko na yon sa cellphone ko. Walang script pa na tinatawag, hindi pa sinatawag na ni-record ko. Walang nakaabang ako sa kanya eh. Pag start niya pa, naka-record na kaagad. So bit-bit ko na yung tools ko na kaagad yun. Pare, downline ko si Kirby Raimundo, ito picture namin. Ito in-interview ko siya, bakit siya sumali dito. Ito reason niya. Lahat kininto niya doon. Sabi niya, totoo lang atin lang, walang usapang ang PBA play, ang PBA. Okay yan. Parang artista yan eh. Pag napapakinabangan ka, okay. Pero pag nabalian ka, bukas, pangalawa, wala na, basura ka na. Ganon sila. Yung kinikita ko, na 750, 100,000, mabango ako ngayon. Pag nabilaan ako, napilayan ako, wala na. Ibibigay nyo sa iba. Samantala yung network marketing, napakaganda eh. Kasi dire-diretso eh. So, doon ko na-appreciate, kaibigan, nung tinatanong ko na siya sa punto kung paano, bakit siya nag-network marketing. So, tools ko na kaagad yun. So, anong punto? Yung simpleng pag nakita ka lang ng tao, may maibabaong kang salita. Hindi yung ibabaon mo yung kayabangan na pormahan na wow, naka Louis Vuitton siya, wow, naka Gucci siya, wow, naka Rolex siya, wow, naka sports car siya, wow, binuksan niya dashboard niya, ang laki. Ano ngayon? Paano kung may nakita yan na mas maganda pa sa kotse mo, mas may maganda pa, mas malaki pa sa dashboard mo, mas matindi pa yung pormahan sa'yo? Dito naman may impress ang tao. Pero kung ang binaon mo sa kanya ay wisdom na tinatawag, dahil may knowledge ka sa ganitong negosyo, that's your edge. Hindi ka makakalimutan ng tao. Kasi nga, ang wisdom, ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, ay para siyang pera na depensa. Pero ang kagandahan nito ay bitbit mo siya at pwede mo siya ipapamana. Okay? So, ibig sabihin, yun yung pinakamahalaga. Kaya, para sa akin, sa mga bagong nandito at sa mga bagong naghahangad ng ranking, huwag nyo pangarapin umakyat sa taas nang kulang kayo sa kalaman. Believe me, kaibigan, maniwala ka. Pag nandun ka sa taas at hindi ka matured, ako na nagsasabi, pag niyanig ka, mabagal ang maanong pundasyon mo, mahina, babagsak ka. Diba? Hindi mo ma-appreciate ang blessings. Baka pag tinapik ka namin ng mali, emotional ka na. Tama? Hindi mo na ma-appreciate ang tingin mo sa aming kalaban. Hindi mo na maiisip yung mga panahon na nung wala ka pa at kung ano ka dati, kung paano ka namin, anong ginawa sa'yo. Pero kung hulmado ka talaga sa experience, ako, ang daming tampuan times sa management. Pero hindi ko sinasabi sa mga leader ko, tatahimik ako.
Pero yung mga leader ko pagkausap ko, puro positive. Kasi bakit? Nandun pa ako sa loob eh. Pinapakinabangan ko pa yung, nakikinabang ako sa kumpanya eh. Parang hindi ko ata makikita. Di ba? Na dito sa loob, kung ikaw, nakikinabang ka ng malaki at gumanda buhay mo, tapos kung may sama ka man ng loob para ikwento mo, kahit anong kumpanya ka ha, ako na nagsasabi. Guys, sundan nyo lang yung, ako sinundan ko doktrina ng tatay ko. Pag hindi mo na kaya, labas ka. Alis ka. Kaya ako sa mga tao, no, kaysa magkwento ka ng hindi maganda sa kumpanya mo, o dito, kung hindi mo kaya, ako na nagsasabi, kaibigan, open ang pinto. Maluwag ang pagpasok, maluwag din ang pinto para lumabas. Mas okay ganun, magkakaibigan pa rin tayo. Kaya pero pinapalagi ko sinasabi, paano nyo mai-implement ang culture ng Power Up Tandem kung kayo na mag-apply kaibigan ay hindi mismo matching? 'Di ba? Yung mga ligawan session, yung mga panahon na yon, ang sarap, ang sweet, kulang na lang magkahalikan kayo eh. 'Di ba? Nag-aakbayan pa kayo eh, no? Nung naghuhubugan kayo ng pangarap, 'di ba? Nilalasing yung isa't isa. Nung sumali na kayo at may challenge na matindi, 'di ba? Nahilo na kayo, away na, suntukan na kayo. Kulang na lang ganun. Bakbakan na kayo ng salita. Hindi ganoon, mag-usap. Nasa negotiation lahat, kaibigan, tandaan nyo. Tandaan nyo ang chemistry sa partnership na tinatawag, yun ang pinaka-challenges sa lahat. Pero hindi kasi lalabas yan at hindi mo makikilala yung tao pag walang dumating na problema. Hindi mo siya makikilala. Pag dumating yung unos at problema, dun mo na maaaral kung anong ugali niya. At ikaw, pag kayo nag-ayos, dun mo na siya tanggap at paano ka rin niya tanggapin. Kasi yung una, again, totoo lang, sa ligawan session, well, hindi pa yan magpapakita eh ng kung anong mga negative habits eh. So, basta ang importante, mag-uusap. Okay? So, yun yung mga factor. Kaya, itong good learning listening attitude, very important, kaibigan. Kasi, dito matututo ka. Makikinig ka sa mga successful na tao. Pag nagsalita, pag bumuka bibig nila, tingnan mo. Yung pakikinggan mo, kaibigan, yung mga successful. Okay? At alam mo, ang totoong successful, ang maririnig mo puro positive. Puro motivation. Puro gratitude. Pagpapasalamat. Kung may nakikita kang successful na puro negative ang pinag-uusapan, naku, ako na magsasabi, dangerous yan. Dangerous yan. Halimbawa, crossline, successful, tapos kinikwentuhan ka ng negative, naku, mag-isip ka. Bakit? Kaya ka nine-negative, dalawa yan. Either ganun talagang behavior niya, immature siya, or either, gusto kanya i-negative kasi nakikita niyang potential mo na baka pag tinuro niya sa'yo, minotivate ka niya, baka lampasan mo siya. At kung ikaw naman, downline, upline mo, nagturo ng negative, nagkwento ng kung ganito, ganyan, tatatatatat. Mag-isip-isip ka pag negative. Bakit ganito yung upline ko? Ang tawag ko doon kaibigan, pinanganak yan na immature. Pwede naman kasi panganak, di ba? Pero pwede kasi, baka 6 months lang yan, hindi ba 7 months? Nakuha? Sige tita. So, anong punto? Kaibigan, pag pinanganak na immature ang tao, abnormal. So, ibig sabihin, hindi sapat yung kaalaman niya. Kaya mag-isip ka pa rin. Ulitin ko ha, binibigyan ko kayo ng tamang pattern. Okay? Kasi ang mga totoong successful na tao, guys, ako na lang ha, kahit sa mga leaders na sumalpak. Yan, sila Glenn, sumalpak. Anong sabi ko kay Glenn? Pare, ayaw ko ng emotion issue ha. Tapos huwag ka dun mag-recruit ha, yung sasama daming tao. Tapos ayaw ko ng puro siraan ha. Kinaganon ko. Yung mga nai-invite ko kaibigan, si Benz na lang eh. Si Benz, ano sabi ko kay Benz? Pare, huwag ka mag-recruit dun sa pinaggalingan mo sa Classic. Ang daming tao. Kung sasama ang mga yan, sasama. Huwag para siraan. So, yun yung punto. So, yung turo, yung tamang aral. Pag alam mo na sa ibang kumpanya pa, ay biganin mo na lang. May tamang oras na. Eh, minsan kasi, dahil sa ibang kumpanya, ay hindi ko makukuha, baliwala sa'yo. Hindi mo masabi. Guys, habang journey natin, hindi to 1 taon, dito 5 taon. Kung iniisip mo talaga na karir to. Huwag mo sunugin yung pagiging kaibigan. Yun yung kailangan matutunan nyo, maaral nyo lahat. Kung paano yung relationship umiikot. Ang relationship, kaibigan, yan ang pinaka-importante sa lahat. Alam mo, kung magaling ka at may kausap kang magaling, hindi galing mo ng salita, ng motivation ang kukuha sa kanya. Kung magaling siya, ang sinasabi mo, sinasabi niya na. Yung lingwahe mo, lingwahe niya na, tinuturo niya na yan. Alam mo paano mo siya kukunin? Kaibiganin mo siya. Ibabanding mo siya.
Pag nakikita niyang komportable na siya sa'yo, doon na papasok. Sasama na yan sa'yo. Kaya ako pag kumuha ko ng mga leaders, binabarkada ko muna. Binabarkada ko lang. Ganun ang sikreto ko. Pag kumuha naman ako ng walang alam, na ako lang ng kaalaman, itinuturo ko yung kaalaman ko para makikita. So, i-gauge mo dalawa yan. Titingnan mo. Don't head on. Huwag ka mag-head on, kaibigan, kung parehas kayo ng biodata. Ang mangyayari, mag-aaway kayo. At pag nag-aaway kayo, you maybe win the argument, but you lose the sales. Tandaan mo yan. So, yun yung mga factor na kailangan continuous ang learning mo sa tinatawag na GLLA. Kaya yun ang pinaka number 1, kaibigan, na sikreto. Huwag mo i-goal again yung malaking resulta kaagad, yung malaking network kaagad na hindi pa sapat ang kaalaman mo. Mawawasak lang yan. Ako na nagsasabi. Kaya kailangan piperpikin mo tong hagdan-hagdan. Huwag ka magmadali. Sa totoo lang kung sino nagmamadali siguro. Kayo hindi kayo sanay Tapatang usapan Sorry Ako nung kapanahon, nung buhay ko in global, 2.5 payat ang 2 million sa akin. Pag lumaglag ako ng 2 million isang buwan, nag 1.9, 1.8, may lagnat na ako nun. Irritable na ako nun. Gigil na gigil ako humataw nun. Hindi pwede yun sa akin. Ibig sabihin, sanay ako ng ganung buhay. Pero isipin mo na ako nagiging may-ari. Pigil lahat. Bakit? Maraming project Yung pera nandun sa kumpanya, hindi naman yan akin. Hindi naman yan namin. Pera lahat yan ng mga tao. Kumpanya nga to Ang sarap kaya ng pagiging distributor. Yung ini-encash, kaibigan, nung top earner, yun ni Paul Grant, huwag na lang, yung pinakamalaki, Rocky Laude. Yung ini-encash niya, na example, kumita siya ng 300, 400, 500, hindi naman siya nagbabayad ng opisina Hindi siya nagbabayad ng empleyado. Pero kung ang kumpanya, kaibigan, kikita ng ganung halaga, magkano overhead dyan? Malaki! Sa totoo lang, tapatang usapan. Ako, first year ko, si RV. Second year ko, Civic. Si Doc Ed, naka-Civic. Si Francis Miguel, naka-Civic. Honda Civic. Ako, naka-Honda Civic. Naka-CRV. Dalawa kotse ko sa may-ari, iisa lang. Sa second year namin. Tinalo ko pa. Bakit? Ano bang overhead ko? Yung ikot ko. Sila, ano bang overhead nila? Marami. Yung empleyado, bibili ng products, ang daming project ang kumpanya. Ang kumpanya, walang pinagkaiba to ng traditional. Napapakinabangan mo to 5 years from now, 6 years, 10 years. Yun yung dun palang mag-i-establish talaga yung malaking income. So, ibig sabihin, kaya ako ready sarili ko dun. Kaya ang challenge ng mga kumpanya na ang may-ari, hindi pa nakapokus sa income pag hindi nag-met up, automatic bibigay yan. Maiinip yan. So, ako kumbaga, ako siguro kung sino man ang mainip, ako yun. Kasi sanay ako sa buhay. Isipin mo, nakita nyo naman si Ab Carlo, di ba? Ang bahay nun malaki. So, ang mga kasamahan ko. So, kung hindi ako umalis doon, kaibigan, parehas kami ng mga ini-enjoy. Ang headache bilang owner, kaibigan, ay napakasakit. So, tapatang usapan. So, anong punto? Kung ikaw dito naasikaso ang network mo, nag-iisip ang kumpanya ng programa, ang gagawin mo na lang, bibit-bitin mo na lang tao mo, ipupush mo na lang yung tao mo, ay attend tayo, ay anuhan natin, sulsulan mo na lang. Tulad yan na sabi ko, ang rules masterin mo yung pagbubuli at pagsusulsul. Bully na hindi na ikagaganda na may lesson. Yung sulsul yun yung pag-cheer up na tinatawag. 'Di ba? Ay anuhan natin 'to. Suportahan tayo. Suportahan namin kayo, suportahan niyo rin kami. Ganun ka simple, 'di ba? So pag hindi tama, usap based on the rules, based on batas. Alam naman natin kung anong tama at anong hindi. So yung GLLA ay very important, kaibigan. Ang bilis naman ng oras. Okay. Number 2, aside sa GLLA na tinatawag, anong kasunod natin? Good learning and listening attitude. Okay? Teach. Etong pagtuturo, kaibigan, teach, this is your foundation. Ito yung foundation mo. Okay? Na tinatawag. Good learning attitude na tinatawag. Teach, nandito tayo sa teach. Itong teach, ito yung foundation mo na tinatawag. So, ano ang foundation mo, kaibigan? Ano ang magiging pundasyon mo, kaibigan, kung ikaw mismo walang maituturo? Sige nga, ang teach na tinatawag, ang teaching na tinatawag, yun yung pundasyon mo. Kaya ako, alam ko mag-culturize ng tao, kasi bakit? Based on experience kung paano na tinatawag. Yung networking ay kwento na tinatawag. Yun ang tinuro sa akin ni Francis Miguel, ni FM, na hindi ko makalimutan. Tingnan nyo bigyan ko kayo ng tinatawag kung paano ang kwento iikot. Paano ako dati
magpaingay ng istorya ng kwento. Okay? So, naglabasan sila ng kotse, ako hindi sumabay. Kami noon hindi sabay-sabay. Ang kasunod noon, nung paglabas ko na ng kotse, si RB kinuha ko. Ilang taon ako noon? Mag 24 years old, 2007. So, anong bagsakan ko? So, sabi ko, etong kotse ko, si RB. 24 years old pa lang ako. Pinapangarap ko to. At pinapangarap to ng misis ko nung nag-abroad siya. Ilang taon siya sa kumpanya. Toy car lang ng si RB na sa bahay. Pinicturean ko pa at pinakita ko. Etong pangarap niya. Kaya nung binili kong kotse na to, hindi to para sa akin. Para to sa misis ko. Isipin nyo, ilang taon ang misis ko sa abroad. Samantala sa kumpanya ng AIM Global. O banggitin ko na. 1 taon lang, nakuha ko to. May comparison. Nakuha? So, yun yung kwento na ikikwento na nagkikreate ng impact. Ibabaunin yan ng mga tao mo. Na pag binida ka ng tao mo, grabe yan si Upline. Alam mo ba, yung si RB niya, pangarap talaga ng misis niya yun, hindi pa yung kotse na pangarap niya. Kaya binili niya lang, pinagbigyan niya yun. Kasi pangarap ng ilang taon ng misis niya yun, sa pag-a-abroad hindi nakuha. Toy car, mayroon dun. Kaya binili niya yung misis niya. So, yun yung kumakalat na kwento. Talaga, 24 years old lang yun. Pero grabe, ang tindi ng resulta nun. Second na kotse na nilabas ko. Sabi ko kay Upline Francis, Upline, sir, maglalabas ako ng kotse. Gusto ko yung Civic kasi nakita ko kayo ni Doc Ed naka-Civic. So yung Ruby Red ko na si RB, Ruby Red din ako. Sabi niya, sige, gawan mo ng kwento. Yan ang SOP natin, di ba? Para kumalat. Sige, Upline. Walang problema. Kwento lang eh. Madali gumawa ng kwento. Okay. Anong ginawa ko? Kwento ko to sa mga estudyante ko rin dati sa mga una, di ba? Sinabi ko sa mga leader ko, ginagather ko sila, pare gawa kayo ng schedule. Ikot ako sagaran tayo ng ikot. Babakbak tayo. Ipaayos ko yung kotse ko, yung si RB para malinis. Kasi nakita nyo marami ng bangga, marami ng gas-gas. Eto mga headlight nito, ano na. So nakita nila. Ipaayos ko to, pero next week, ayusin yung schedule. Ipaparas ko to sa pagpapaayos. Para paglabas ng kotse, sabi ko next week, latag ang schedule, mapapakinabangan natin kaagad. So, sige, apply! So, bakbakan, latagan ng schedule. Sabi ko, bago tayo lumabas ng mga schedule sa mga lugar kung saan-saan man, magsisil muna tayo. Next week, okay, sisel tayo apply dun sa may McDo Shell. Diyan kami nagsisisel sa McDo, hindi sa opisina. Kasi maliit ang office, hindi magkakasya yung mga tao pag inano namin dun. Tsaka siyempre may event pa. So, sa grupo ko pa lang, nung third floor dati, ang liit ng opisina, hindi kagaya natin na malaki to. Liit lang ng opisina namin nagsimula kay AIM, sa totoo lang. Humble beginning. Kaya napakaganda rin talaga ng management nila. So, guys, labas. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa CRV, sa Honda Alabang. Sa Alabang ako, sa Muntinlupa ako umuwi. Tinawagan ko na yung yung manager ng bangko kasi may sa BDO, may milyon ako na savings na. So sabi ko sa sa manager, "Ma'am, kukuha ko ng ng tawag dito, ng kotse doon sa Alabang. Kailangan ko ipa-release today. Ipapaano ko sa yung ahente na makakausap ko doon, tapos ang application to follow na lang. Ikaw na bahala kung ilang percent ang gusto mo, kung 40, 50, at ikaw na rin bahala kung anong taon, basta kailangan gamitin ko today ngayon. Ibawas mo na diyan kaagad." Sabi niya, "Sir, sige. Kasi siya naman nga nag-aalok sa akin kung kailan ako maglo-loan, kailan ako ng kotse. Kasi may 2 milyon na ako doon, kulang-kulang na savings sa kanila eh." So, that time mag-25 years old ako. So guys, sisel sa gabi, di ba? So sa nung umaga yon, pumunta ako sa kasa sa Alabang. Pero nakita ko na kasi, nakita ko na may CRV na pula. Tapos, nakalagay naman yan kung sold o hindi eh. So, pinasok ko sa kasa. Pagpasok sa kasa, sabi yung CRV, sabi nung nag-ayos, "Sir, 1 month bago mai-release." Okay. So, 1 month, wala akong magagamit. Diba? Alam ko rin na 1 month yun. Kasi insurance yun eh. Matagal. Okay sir, maraming gas, maraming damage, 1 month yan. Pag open ngayon ng showroom, nandun ako. Nakasando lang ako, nakasando din driver ko. Pamangkin ng misis ko, nakachinelas, hindi pa kami nakahilamos. Diba? Mga kalbo pa naman kami noong time na yon. Tapos umiikot kami dun sa Civic na red. Na Honda Civic na nagmumuta-muta pa. Nag-ano-ano pa dun. So kinausap ko yung tinatawag na kinausap ko yung ahente. Sabi ko, "Magkano presyo nito? Sold na ba?" Sabi, "Sir, hindi pa.
Ay sabi ko, kailangan ko kasi ng kotse. Kaya ba to i-release today kung ipapaayos? Kung wala pang may-ari? Abi, sir, okay. May pumasok. Na timing may pumasok na nakapustura. So, sabi, sir, saglit lang ha. Tinalikudan ako ng ahente na bata pa. At inasikaso niya, yun yung isa nagtatanong. So, umamot ulong yung, yung driver ko. Sabi ko, okay lang, hayaan mo na. In-entertain niya yun. Okay. After niya ma-entertain, nagtanong-tanong din. Kami nandun lang, nakaabang lang. Pagkatapos nun, dahil nakikita namin, inikot-ikutan, di maganda. Sabi ng driver ko, maganda. Kuya, maganda. Okay to. Pwede natin to bilhin. Siyempre, nakasando kami. Ang kukulit namin. Tapos bata. Tinitingnan kami ng ahente rin. Tapos baba. Sabi ko, ito calling card ko. Hindi. Ito number ko. Binigay ko sa kanya. Ito calling card ko. Ito naman ang calling card ng bangko. Tawagan mo to. Yung number na to. Ay, hindi ko, binigay ko calling card ko. Tapos number ng bangko. Sabi ko, tawagan mo to ha, yung sa bangko. Sa may Star Mall lang yan, na BDO. Para ma-ready niya ang PO, mabayaran kayo. So, kailangan ko to ma-release ngayon. Yung mga papel, mamaya daling ko sa'yo kung anong kailangan mo. Uwi lang ako ng bahay kasi naka-ready naman na lahat ng papeles ko. Kasi pag nag-loan ka, sa bangko naman yan, pag hindi mo pabayad, ang kotse, sa bangko pa yan. Okay? So, ready. Sabi ko sa kanya, i-inform mo ako 2 PM para makapunta na ako dito. Guys, alam nyo, alas 2 na. Pagpatak ng alas 2, sabi ko 1 to 2 PM, i-inform mo ako. Wala pa, alauna, wala pa. Kasi nag-break time sila. Alas 2, wala pa rin. 2:30, wala pa rin. So, ibig sabihin, hindi, sabi ko, hindi to tinawagan. Tinawagan ko yung bangko. Sabi ko sa manager, ma'am, tumawag ba? Sabi niya, wala. Ganun? O sabi ko, dahil nakuha ko naman calling card niya, tawagan mo yung ahente. Na ipa-ready doon, kailangan ko i-release ngayon yan ha. I-ano mo na yung PO, ihabol mo doon. Kasi may event ako mamaya, kailangan ko talaga yan. O sige. Kasi sabi ko, pag yan hindi mo na i-release, hindi na lang, wag na natin pag-usapan yan. So, syempre, ang habol ng bangko, maka-loan din ako para may kita sila. Trinabaho ka agad. Tinawagan. Sabi niya, hindi nyo ba alam na may account dito sa amin yun na malaki? Tapos, magbayad yun? Guys, nag-bis ako papunta doon. Sabi ng manager, ako na bahala, sir. Basta punta ka na doon sa kasa. Pagdating ko doon, yung ahente, iyang-iya. Sabi niya sa akin, sir, pasensya na. Tapos nakita niya na ako nakaposturing na ako. Medyo hindi na ako nakilala. Sir, ikaw ba yung kanina? Oo. Sir, sa totoo lang, pasensya na. Kasi, ang akala ko, hindi kinausap niya sa agad ng manager. Sabi niya, sir, ako na makikiusap. Ako manager niyan. Mga bago lang kasi yan eh. Akala siguro naglalaro kayo ng feeling daw parang driver. Kaya ganun. So, pinagalitan ko nga eh. So, bali sir, anong kailangan nyo sir? Merienda? Sir, ipayos ko na dahil ang PO pinasok na sa amin. Sir, ipapalinis ko lang yan para maihabol. Sabi ko sa manager ganito, kailangan ko lang yung tao mo para makabawi ako. Hiramin ko yan, may event ako mamaya. Pero babayaran ko yan. Doble pa ng sahod niya. Sige sir, okay lang. Pati testimonyuhan pa dan sa event. Ano negosyo mo? O, di kwentuhan kami. Nilatag ko na sa kanya, nire-record ko na siya. So, nagustuhan ng manager mismo. So, nung hapon na pag-release na mismo, alas 5, sinama ko na yung empleyado. Sabi ko, sama ka sa Ortigas. Bayaran kita ng doble sa sahod mo bukas. So, papasalitain kita doon. Ganito, kinento ko na sa kanya, ganun. So, pagdating doon, salita na ako sa Cecil. Okay? Pagsalita ko sa Cecil, sinabi ko na sa kanila. Alam ng mga leaders, alam nyo yan, 1 linggo tayo. Nung nakarang linggo, nag-advise ako sa inyo na mag-iikot ako. Sa dami ng schedule na binigay sa akin, kaninang umaga, pinasok ko yung kotse ko sa Akasa, yung CRB. Kasi plano ko ipaayos para magiging maayos ang ikot natin na hindi napapansin ang mga ano. Ang malaking challenge, 1 buwan bago ma-release. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, tandaan nyo to, yung salita ko, perma ko. Since may schedule tayo next week, guys, sa sobrang inis ko para hindi ako mapahiya sa inyo at panindigan ko, bumili ako ng kotse ngayong araw. Nandyan sa labas pagbaba nyo, Honda CRV, dahil wala akong magamit ng 1 buwan. Palakpakan ng mga tao. Pinagsalita ko yung ahente. Sabi ko, ito, testimony pa tong ahente kung paano kami napadpad. So, nagkwento na ganito, naiya kami kay sir, ganito, ganyan. Kwento niya na yung buong istorya. May backup ako na tinatawag. Nakuha nyo, anong punto? Guys, lahat kwento lang. Sa totoo lang, pag ako naglatag, hindi nga ako dati wala, ballpen papel, hindi nga ako maayos magsulat eh. Ngayon nga, swerte nyo, pag nagpaliwanag kayo, kay kwento mo lang, isisend mo na lang.
Di ba? Clear book lang ako dati. Pag ako nakipagkwento, pag ako naglatag, simple, kwentuhan lang ako. Pag umawak ako ng ballpen papel, ang tao nagtatanong na yon kung paano gagawin ang 7 accounts. Doon ako hahawak ng ballpen papel. Kasi pinapakita ko na ang negosyo hindi komplikado. Na simple lang pala. Sa pagiging kwentuhan pala, doon na magsisimula ang negosyo. So kung paano mo pinakita sa tao, kaibigan, yun. So anong punto? Ito yung teaching na tinuturo ko sa inyo na huwag nyo gawing komplikado ang negosyo. Kung may laptop ka, do it, maganda. Kung wala kang laptop, clear book. Doon ka mag-start. Unti-unti lang. Ang importante, may brochure ka na maayos. Pag kumita ka na, i-goal mo magla-laptop ka para presentable ang paliwanag. Kung saan ka komportable. Pag hindi ka komportable magkalikot ng laptop, huwag mo gawin kasi naka-laptop na nga, hindi mo naman alam, tanga-tanga ka dyan. Di ba? So, dapat alam mo, kaibigan, ang inaano mo, ang pinapasok mo, ang inaano mong negosyo ginagawa. Are you learning? Kung saan ka komportable, yun. Hindi dahil na, ay, ito kasing ginagamit ng karamihan. Ito ako. O, well, aralin mo. Okay yan. Pero kung hindi mo pagamay, huwag mo gawin. Kasi pagdating doon, ano ba to? Paano ba to kalikutin? Ay, ano na ba to? Nagla-laptop ka nga. Hindi mo naman pala alam. Ay, di parang tanga-tanga doon. Di ba? So, kailangan, sa start pa lang, alam na ng negosyo. Ako sa totoo lang dati, clear book lang talaga ako. Even yung mga grupo namin, yung mga kambal dati, puro clear book. Kasi bakit? Ang pinapaintindi ko, una, hindi nalulubat yan. Pangalawa, very handy. Pangatlo, kaibigan, ay duplicable. Na ang negosyo pala, hindi mahal. Hindi pala kailangan ng laptop. Pero siyempre, kung may kausap akong maayos, iPad, hindi pa uso mga laptop nun, ayaw ko ng mga bulky laptop nun eh. iPad, may iPad ako. Pinapakita ko, pag nagpapakita ka, ulitin ko, kung may laptop ka, okay yan, maganda yan. Diba? Pero kung wala, doon ka muna magsimula sa kung saan ka pwedeng i-capitalize. Ang importante, kaibigan, huwag mo gawing dahilan na dahil wala akong laptop, dahil wala akong pamasahe, hindi ako makapunta dito. Hindi ka makapunta doon, hindi kung saan ang malapit sa'yo, doon ka muna. Lalo na nasa Manila ka. So, ibig sabihin yun. So, yung mga dinadaanan mo, kaibigan, at itong mga matutunan mo dito, ito yung magiging teaching. Yun yung foundation. Yung tinuro ni FM sa akin, na gano'n lang pala kwento lang pala. O, hindi kwento. Boom, sabog ang kwento. Tama? Ganon kasimple. So nakalimutan naumay ng kwento sa CRB, ang kwento na namang sa Honda Civic. Grabe yan si Upline. Malupit yan. Isipin mo, nag-schedule yan ng isang buwan, walang magamit. Sa isang buwan, bumili ng kotse. Ganon. Oh, gusto ko mag-Rolex. Inaalok ako ng Rolex dati. Oh, Rolex. Bumili ako ng Rolex na naman. So yung binili ko second hand. So, nilagyan ko naman ng kwento. Sabi ko, may kinausap akong tao. Dinare niya ako. O, sige nga. Kung mayaman ka, kung kumikita ka talaga, hindi ka pa naka-Rolex eh. O, may Rolex ako na binibenta. O, sige nga, bilhin mo, sali ako, i-minus mo yung 7 accounts or 15 accounts dyan. Sabi ko, on the spot, winidruan ko, binayaran ko. Ito, Rolex ko, nakasuot to. Kwento na naman yun. Pero yung totoo, ninong ko yung binilan ko. Hindi ang point ko to excite. Nakuha. Kailangan magaling kayo mag-create ng kwento. Magaling kayo mag-create ng storya. Oh, yung 2009, bumili ako ng malaking TV. Ito secondary sa TV, 180,000, kulang-kulang 200,000. Gusto ko naman, nung time na gusto ko na magpahinga rin mag-network kasi nagpa-plus out na. Pero para bago ako magpahinga, iiwanan ko sila ng kwento na matindi. Oh, pasisil ako nun pag bago ako mag-ano. Bumili ako ng TV. So 180,000, nag-ipon ako ng GC kasi may Sodexo kami dati. Inipon ko yung Sodexo. So ang Sodexo ko worth 200,000. Habang kinuha ko na yun, yung malaking TV na Sony, yung dating pangalawa sa pinakamalaki, nasa 200,000 ang presyo, binidyoan ni Mrs. So, sabi ko pag nagbayad, kinontrata ko na yung babae. Ma'am, magbibideo tayo, gagamitin ko lang marketing tool ha. Bibidyo ako. Nakuwari, tatanungin kita, ma'am, ay, hindi pala kami nakano ng cash. Okay ba to? Tanggap nyo ba tong Sodexo? Oo, sir. Lahat Sodexo mo, sir. So may script na ako na tinuro. Sabi ko, ma'am, normalan ha, huwag ka doon tumingin. Di pila. Nakapila na kami ng gano'n. Sinadya ko may pilang gano'n. Pag ako na, pinipilan, inaano ni Miss pagdating na. Ma'am, TV. Okay, fresh. Sir, 180,000. Less than 200,000, sir. Yan, sir, ang pangalawa na malaking TV ang kinuha mo. Gano'n na salita ng babae. Kasi timbrado na eh. Naminibidyo na ni Mrs. eh. Para nag-aas ila. Ma'am, pwede ba yung Sodexo ng AIM Global?
Saan? Pakita nga. O, di kinuha ko. Pero nakita niya na yun. Sir, pwede to. Ibig sabihin, sir, ito ibabayad mo lahat? Oo. Saan, sir? O, di bit-bit ko isang bag, di ba, na Sodexo. Nilapag kong isang bag na Sodexo. Ma'am, pakibilang na lang. So, binibilang Sodexo na sa 200,000. Pasisil ako, pinapakita ko yun. Sad to say, maraming may mga leader na may resulta, hindi marunong gumawa ng istorya. Anong ituturo nyo sa ilalim nyo? Ang ginagawa na istorya nakakalungkot, puro chismis na walang pairing na makapanira ng tao. Huwag ganun. Guys, ang ikikwento nyo positive, kaya nga spread the good news. Yung makaka-inspire kayo sa tao. Guys, ganun. Ang buhay natin ay maiksi. At ang purpose mo sa mundong ibabaw, ang mission mo dito sa networking, mag-motivate sa tao. Hindi yung sisirain yung tao, kundi bubuhayin yung pangarap ng tao. So, kwento na naman yun. Ganun katindi, nag-network ako. Para maintindihan nyo kung ano ang science ng networking. Napakasimple lang to, kaibigan. Kung magaling ka lang. Kaya ang unang tandaan nyo, don't poison your downline. Kaya ang tawag ko dyan sa mga taong nagkikwento ng negative, may bad breath. Uy, ha? Buga-buga naman, amuyin nyo naman, ha? Pag may nakita ang hindi maganda sa kumpanya, wala. Alam mo naano ako no? Naiirita ako sa totoo lang pag may mga ganon di ba? Na sa industry ng networking, kaibigan, hindi ganun. Lalo na be responsible. kung may resulta ka na. Anong kinikwento? Kasi yung kwento mo, baka unaware ka, yung mga pinupost mo, unaware ka, tinitingnan ng tao yan. Kung anong pinupost mo, kung anong kinikwento mo. So, ikalat mo yung positive, kaibigan. Kasi yung kinikwento mo, teaching yan na tinatawag. Hindi mo ba alam? Yung salita na lumalabas sa'yo, nagtuturo ka na sa tao. Pag bumarap ka, pag top earner ka, ako sinasabi ko sa leader, pag sumama kayo sa akin, tandaan nyo to, pag bumuka na bibig ko, doon na magsisimula ang negosyo ko. Tandaan nyo, lahat ng lumalabas sa akin, i-record nyo sa utak nyo at sa puso nyo. Ganun ako kung paano na gumalaw. So baka hindi ka aware. Minsan sa downline mo, di ba? O sa ibang tao kinikwento mo, akala mo biro-biro. Pero nakasira. Kaibigan, stop that. Hindi tamang teaching yan. Uulitin ko, yung teaching yun yung pundasyon. Kaya yung pundasyon, kaibigan, yung storya na binubuo mo kung hindi solid, mawawasak. Mawawasak yung network mo, mawawasak yung tao mo. Kasi bakit? Imbis na ma-excite sila, na negative sila. Imbis na inspirasyon ka, distraction ka. Imbis na troubleshooter ka, troublemaker ang kinalabasan. Naintindihan? Are you learning? Thumbs up kung nakakaintindi. Kung may tinamaan po, para itama kayo. Klaro? So, lahat dapat ang kwento puro positive lang. Okay? Huwag natin siraan ng mga ibang tao at yung mga negative, ibulsa mo na lang yan, i-garbage mo na lang yan. Basura yan eh. Yung mga nakita mo hindi maganda, basura yan. Huwag mo na ipasa dun. 'Di ba? Itapon mo na. 'Di ba? Ilibing mo na yan. Huwag mo na ikwento yung mga bungo. Hindi maganda. Bangungutin kaya yung mga tao mo. Nako, magkikwit yan. Ikaw din, ikaw maglalagas ng tao mo. Tandaan mo. Yan ang pinaka-importante na kailangan yung tandaan. Another kwento para at least mano natin Nang nasa Davao, after ko magpahinga, balik ako network. So Davao, sabi nito, doon ka sa Mindanao. Hapon kita doon. So siyempre challenging, first time ko pumunta doon. Yung kapamilya ko, hindi naman networker. Pagdating ko doon, bansalan pa ako. Dala ko gamit. 2 to 3 months na walang uwian. Iwan ko misis ko. Sabi ko, panahon na para makipaggerahan na naman. So alam niya na yun. Alam niya yung batas namin. Pag tinawagan mo ako, sasagutin kita. Pipindutin ko lang, hindi ko ika-cancel, pero maririnig niya, nagkakausap ako. Okay? Or either yung bodyguard ko na uncle ko, yun ang tawagan mo. Pag hindi kita sinagot, pangalawa, huwag ka namang ulit tawag. Tatawagan mo na yung uncle ko kasi alam niya na may kausap. So ganun ako. Hindi kami halos nag-uusap niyan kasi lahat ng usap nun nandun na palagi kwento sa mga paligid. So kuhanap ako naman ng oras na para mag-usap. Yung pinaka-palagi makakausap niya ko yung umagang-umaga. Yung tipong gigising pa lang alas 6, alas 7, yun makakausap niya ako dun yung unang The rest ng hapon nun paggabi or madaling araw, dun niya ako pwede makausap pag nag-dismissan minsan tulog naman siya. So anong ginawa ko sa Davao? Simple. Okay? Sabi ko, Dok, ino-observe ko yung Davao, yung opisina, walang kultura, walang may nagbibilog sa loob lang ng opisina. Tapos paglabas ng event,
nung pinupuntahan ko nung gabi, sa labas lang ako, hindi ako nagpunta. Kanya-kanyang attack. Tumawag ako kay Doc Ed. Doc, sabi ko, walang culture dito na tinatawag sa Mindanao, kaya mahinang benta. Sabi niya, mas malakas kasi Cebu eh. Sabi niya, Charles, ilang beses na nagsara dyan ang mga business center, kaya nainis kami na ang nag-open ng center para mapanatili ang global dyan. So tayuan mo na. Malakas ang kumpiyansa ko sa iyo, sabi ni Doc Ed. Sige Doc, basta ito usapan. Kung anong kulang ko, back up lang tayo ha. Sige, kung anong kailangan, basta hindi naman mabigat, why not? So, after that, sabi ko, Doc, tumawag ako. For 2 nights, na-observe ko walang kultura. Sa loob lang sila, hindi sila nag-iingay sa labas. Sa loob lang, paglabas, kanya-kanya, uwian na. Sabi ko, yung ginagawa ko sa Manila, gagawin ko dito kung paano mag-ingay. Gagawan ko sila ng malaking istorya dito para makuha ko yung atensyon nila. After that, i-unite ko to, kukulturahin ko mga to. Sige, okay, suporta ko. Anong kailangan, Charles? Ganito, Doc, medyo magkakaroon ako ng budget dito. Okay? Kasi siyempre, kailangan para umano to, pupunduhan natin. Okay lang ba sa'yo? Ikikater ko to lahat. Kalahati ng expenses sa mga venues ng mga SBP, banding, sabi ko hati tayo. Lahat naman yan ay naka-OR at lahat naman yan ay naka-picture yan na lahat ikikater ko lahat. Lahat ng linya ng kumpanya ikikater ko dun, pag-isahin ko para may pwersa, para umingay kami. Sige, okay, Doc, 2 months lang to. After 2 months, pag iniwan ko to, sigurado ako sa punto. Okay! Una, number 1, sabi ko, Doc, pahiramin mo ako ng 1 milyon. 4 na buwan ko babayaran. Ang kaltasin mo kasi nagmimilyon ang kita ko eh. 800 lang kukunin ko dun sa Manila. Sa kay Mrs. Padala mo, naghanap ako ng kotse, nakahanap ako 1.8. Okay? Million Altera. Pinuntahan ko ang Everest, pinuntahan ko yung Montero. Ang tinatanong ko dun, kasi may kotse ako galing Manila, hindi na ako umuwi. Hindi ko na pinapunta dun. Sabi ko, anong gumagamit niyan? Anong bumibili niyan dito? So, sabi ng nung isa, Sir, ganito, ganyan. Pagdating ko sa Isuzu Altera, tinanong ko na mga bumili. Sabi, Sir, dato. Yung nakaraang linggo bumili, 60 plus dato. So, mayayaman. Sabi ko, itong kukunin ko. So, nung pumunta ako, same setup. Nakasando, ganun. Parang hindi in-entertain. Pag ready ng pera, sinabihan ko rin. Same setup. Kung anong sinetup ko dati sa kinikwento ko kanina sa inyo, na niready ko na yung manager, na pinadala ng pera, bago dun inano. To cut long story short, rush din, bago nakuha that day. Na hindi nila alam pala na totoong bibili ako ng Altera. Ako yung pinakabata na bumili. Ilang taon ako nung bumili ng 27 years old. Nung time na yun. Ako yung pinakabata. Doon pa lang sa kasa, recruit ko na. Sa bangko, recruit ko na rin yun. Kasi tatanungin ako ng manager kung paano. After nun, may kotse ako, pupunta ako dun sa opisina. Siyempre, may mga territorial na tinatawag. At yung territory nung time na yun, si Jun Agaraw, siya yung pumuputok dun. Hinanap ko siya. Nung nakita ko siya, tinuro, sabi ko, Brad, paano yan? Nagkita na si Batman and Robin. Niyakap ko siya kaagad. Pare, hindi tayo magkalaban, magkakampi tayo lahat dito. Gagawa tayo ng malaking istorya at papasabugin natin. Yun ang purpose ko dito, pasabugin natin ang global dito. So, kiniter ko yun. Binanding ko sila, binadjitan ko, pinakain ko, libre lahat. Isang kultura, pakalbo lahat, kalbo lahat. Yung kotse ko, i-maximize yun. Lahat ng SBP, lahat ng OPP nyo, invitahin nyo ako, cross-line man kayo, schedule natin yan, bababain ko kayo lahat. Wala akong pakialam, ako pa magbabayad. Ganon ako katikas. Di ba? Isipin mo, cross-line kita, ako na mag-usasalita, ako na magmumotivate, gamit pa yung kotse, ako pa magbabayad, para kuha ko lahat ang loob. Kuha lahat loob, boom, sumabog kami kagad, saglit lang. Yung leader ko, bit-bit din. Yung mga linya ko, bit-bit din. Kaya ako lang ang hindi masulot-sulutan nila dati nung kapanahunan na yun. Kasi bakit? Nandun. So yung kwento, isipin mo, nag-network, walang kotse na magamit, 2 buwan, bumili ng Altera. Kumalat yun hanggang Manila, hanggang Cebu. Baliktad yung benta. Yung 1/4 dati, 1 buwan lang mahigit eh. Pero yung hataw na matindi, talaga, lagarian yun. Umuwi talaga kami. Buhay sa buhay talaga yun. Matindi ang talaga, lagarian yun. So isipin mo, nagdadabaw ako, galing pa ako ng Tagum, natatapos ako alas 9 ng gabi, Tagum, kung nakarelate kayo, Pamindanao, ang umuwi ko, Bansalan. Tapos, alas 8 ng umaga, meron ako Davao ulit. Diba? Araw-araw nalalagarian na ganun. Yung kotse. Kasi kinuha kong kotse, hindi para ipurma eh. Hindi lang basta para ipurma, kundi para gamitin. So, kinikater ko din lahat, basta schedule lang lahat. Nagpapabupe ako. Ganun yung culture na binuo ko, kaibigan. Sad to say, hindi ko nakikita pa na wala pang Charles Langguraya na tumatayo dito sa kumpanya namin. Tama? Ayun yung sinasabi dati ni Mrs. Makakuha ka lang ng kagaya mo. Sa buong pag-network mo na nakita ko kung paano.
Guys, ito, hindi na to bago yung virtual na makikipag-celebrate ako, birthday para sa inyo. Hindi to bago sa akin. Si Rocky witness yan. Pumunta kami Singapore, birthday ko. Linggo yun. Pero that day, nagpa-schedule ako. Isipin mo, birthday ko, nandun ako sa mga tao. Kinabukasan, training pa rin ako, crossline pa yun. Pumunta ako ng Palawan, ikinikater ko crossline. After ng honeymoon namin, nag-OOPP ako, nagtitraining ako, nagpapakain ako sa leaders. Ako pang gagastos. Kasi bakit? Pinagpala ako ng Diyos. Hindi pwede. Na akin lang lahat. Boksidor, hindi pwedeng baksidor dito. Diba? Ang karamihan kasi idol si Manny Pacquiao Hindi rin pwedeng karatidor ka na lahat labas. Kaibigan, sakto lang. Mag-alat ka lang ng pangtulong. Diba? Kasi tandaan mo pala, ako hindi kasi makaka-relate, ang kwento ko, hindi makaka-relate dito yung hindi talaga dumaan ng proseso Believe me. Yung talagang unang networking mo kasi kumita ka, pangalawang networking kumita ka, swerting-swerte ka na nun. Isa ka ng pinanganak na swerte, dakilang swerte, pag ganun ka. Nabibihira ang nangyayari sa ganung buhay sa totoo lang. Kasi lahat talagang dumaan sa matinding pangyayari. Kaya siguro, yung iba, hindi ko rin sa mga bago na kumita kaagad, basta ko kaagad. Hindi makarelate ang sinasabi ko at hindi nyo yun magagawa. Pero ang punto, yung teaching kasi na tinatawag, magsisimula, hindi lang yung salita, hindi lang yung kwento, yung gawa na tinatawag, uulitin ko, your teaching is your foundation. Yun yung pundasyon mo, kaibigan, kung paano mo buuin ang kultura. Hindi lang yung tipong imomotivate mo lang, kumpleto yan. Diba, binabanding mo tao mo. So yun yung teaching na tinatawag. Next sa tinatawag na teach, tinatawag na delegate yourself. I-delegate mo sarili mo sa pinakitaan nila doon ni Iba, I-delegate mo sa ibang tao. Hindi pwedeng ikaw puro bida. Kaya nga ako, nag-create ako doon sa Mindanao din ng mga kagaya ng ginawa ko dito. Nag-develop ako, kaya ako nagki-cater ng crossline aside sa linya ko para may mga iba din na pumutok na may mga resulta na hindi lang kwento ko kasi mauumay sila pag kwento ko lang. At aalis ako doon, kailangan may maiiwan ako na resulta. So, kiniter ko kaagad yung isang kabady na matikas, yung Jun Agaraw. Sumabog si Jun. Actually, gusto niya pa magpa-direct sa akin. Gusto niya lumipat sa akin. Sabi ko, pare, pag ginawa mo yan, Brad, wala nang reason para bumabad ako dito. Sabi niya, pare, nahiya ako sa'yo. Ikaw gumagastos, ikaw nagmumotivate. Yung upline ko, hindi bumababa. Pare, hindi mo na ako sinisingil. Brad, ngayon, hindi kita sinisingil. Pag alis ko dito, tandaan mo to. May responsibilidad ka. Sisingilin kita. Yung mga tao ko, kailangan mo alagaan. May utang ka sa akin. Ah, ganun ba? Oo! So, ibig sabihin ganun. Ganun lang naman ang labanan, give and take. Kaya kami, binuo namin yung Mindanao. Tinawag kaming Batman and Robin ng Mindanao. Pag umikot kami nun, tandem kaming dalawa. So, pag kami tumandem, wala na kahit dayo ako doon. Dahil siyempre, nakikita ko yung tikas niya. Tapos, align kami na tinatawag. Sumabog bigla. Nilamon namin yung mga iba-ibang kumpanya. Sabog! Nagulat kasi si Doc Ed at si Doktora Connie. Nagpa-event kami. Isipin mo, nagpa-event kami. Gumawa ng event, magaling si John. Pare, ikaw na bahala dyan. Basta umibent tayo, bababa dito si Doc Ed after 2 months para makita niya kung ano. Yung pinakamalaking venue, hanap ka. Punuin natin. Punuan yun. Lahat ng lalaki, puro kalbo. Yung nag-welcome, lalaki, kalbo. Yung nag-e-entro, kalbo. Yung mga MC, kalbo. Yung nagpi-prayer, kalbo. Lahat ng nagsasalita, kalbo. Sabi ni Doktora Connie, pambira. Chans, anong ginawa mo dito? Pinakalbo mo lahat ng mga tao natin. Ang tawag doon culture na tinatawag na submission, identity, unity. Ganun ako magkaman. Kahit ibang linya. Kasi bakit? Nakita nila kung anong puso ko Hindi tipong kinakaman mo lang dahil naglalaway sa result mo. No! Kaibigan, kaya mo ikaman kahit ibang linya. Kasi kung nakikita talaga na ikaw ay concern sa kanila, ramdam ng tao yan kung anong ginagawa mo. Guys, pinarami ko yung mga ibang-ibang linya. Doon sumabog din sila Flor Andales. Isipin mo yung asawa niya sa bubuhay niya, hindi nagpakalbo. Di doon nagpakalbo. Kasi bakit? Belongings Pag hindi ka nagpakalbo, hindi ka bilong. So lahat pakalbo. Isipin mo, gabi na nag-implement ako, puntahan sa barbershop. Diba? O bakit? Magpapakalbo. Anong meron? Ano kami? Magkakapatid kami sa panampalataya, kailangan namin, may event bukas. So, ganun ang ginawa ko. Sa Bohol, ganun din. So, ibig sabihin, hindi lang sa grupo mo, sa buong grupo. Kailangan mag-delegate, kaibigan, ng sarili mo. Yung mga bagay na natutunan mo, ituro mo. Ang problema,
kung ang teaching mo mahina, kung wala kang good learning, listening attitude, hindi ka nakikinig, kaibigan, wala kang mentor na tinatawag, kahit may resulta ka, sabaw ang ituturo mo. Sasabihin ko sa'yo. Ang puro ipapakita mo dyan, puro pagpapalaway-laway ng resulta. Makikita mo naman yung tao pag nag-post eh. Yung pinopost siya sa Facebook na result niya, kung anong wording niya na pinopost. Hindi lang yung basta mag-post ka dyan, kaibigan, lalo na sa ngayon, na wala kang laman, walang wording. Dapat may wording. Ang tao mamomotivate. Ano ba ang gusto mo iparating? Bakit ka nag-post? Kasi kung nag-post ka ng magandang resulta at wala kang message na binaon dun sa tao, ang tawag dun nang iinggit ka lang. So ibig sabihin, ramdam ng tao wala to, mahinang nila lang to. Mahinang leader to, Project X to, ikis. Ako dati leader lumalapit para maghanap. Kasi bakit nakikita nila kung anong ingay na ginawan. Alam nyo ngayon, sa totoo lang, madali mag-ingay. Isipin mo kung gaano kaganda oh. Eto, nagpa-record, ipapanood na lang ng ipapanood. Paanong keeping? Noon, pag binababaan namin, kung hindi namin mababaan, nalalagas. Ngayon, sa Zoom, nag-keeping na lahat. Araw-araw nandun, linggo-linggo, may training. So, ibig sabihin, nung kapanahonan namin, mahirap. Pero nagawa namin na make it namin. Ngayon, mahirap din. Pero kaibigan, kung talagang desidido ka, kaya mo rin i-make it. Anong punto? Ang purpose ng delegation, kaibigan, pag ikaw ulitin ko, nandun ka na, nagde-develop ka, delegate mo yung tao. Hindi pwedeng ikaw lang lahat ang bida. Not all the time na ikaw lang ang magaling. Mag-develop ka ng mga taong magagaling na i-groom mo. Iyan kasi ang delegation, kaibigan. Ito yung mga dine-develop mo na core leaders mo. Piniprepare mo sila na kailangan kung paano ka magsalita, matutunan din nila. Kung anong ginagawa mo yun, i-push mo sila. Simpleng responsibility, maliliit. Ako palagi yung sinasabi sa leader, o sige nga, anong hindi mo kaya? Paturo ka sa akin, mag-usap tayo, tulungan kita, rehearsal tayo, sales clinic tayo. Pag hindi mo to ginawa ngayon, bukas, hindi mo rin gagawin, sa susunod hindi mo gagawin. Gagawin mo naman sa susunod eh. Alam mo yung gagawin mo next month at yung gagawin mo bukas, pag ginawa mo ngayon, parehas lang naman yan. Ang pagkakaiba lang dyan yung oras. Na kung ginawa mo na ngayon, natuto ka na, bukas, panibagong learning na naman ang matutunan mo. So yun ang importante, yung baon. So pag nadidelegate mo na ang sarili mo, kaibigan, dun sa mga tao mo, dito na nagsisimula. Yung lingwahe mo, natuto na sila. Ang challenge dyan, kung wala kang GLLA, wala kang good learning attitude, wala kang good learning listening attitude, wala kang mentor, hindi mo alam kung anong gagawin, magta-trial and error ka. So yung ituturo mo, pinagpapraktisan mo pa. At akala mo, ang sad to say, ang mga taong believe sa'yo, na believe sa'yo dahil may resulta ka, akala nilang ginagawa mo totoo. Pero sa sarili mo pala, trial and error pa lang. So damage yang ang tao, na paglaruan pati tao. Kaya tulad yung nasabi ko, di ba? Kung ibalik natin, huwag ka mag-practice sa prospect, you lose the sales. Mag-practice ka sa tao na kaintindi sa'yo. Kasi ang tao na kaintindi sa'yo, maayos mo pang pagkakamali. Same din. Kung ako may naiisip ako na maganda dati, pag hindi pa ako, minimiting kong tao ko. Pare, ito, ikikwento ko ganito. Tingin mo effective? Apply. Anong ramdam mo? Pare, kontrahin mo lahat, butasin mo. Pag nasabi na ng leader ko, apply, okay. Convinced, sige, ibaba natin. So, ang leader ko na kinintuan, automatic yun, si upline, kinausap ako. Pare, may matinding binagsak. Pare, ang ganda nito ng mga strategies na to. Eto, lahat ng mga strategies, pag leader ka, mag-iisip ka na ang leader mo kailangan matututo, i-delegate mo. At lahat ng strategies na effective dati sa team ko, hindi ko pinagdadamot. Inilalapag ko rin sa mga ibang linya. Bakit? Yung mga ibang linya, pag lumaki ang kaibigan at may tao ako na napadpad dun sa territory nila, nakikiter. Dahil yung mga leader na yan ay magagaling, dun kaibigan, nakikiter ang tao ko, gwardyado din. Nakuha nyo? So yun yung pinapaintindi ko para magiging malalim kayo. I-delegate mong sarili mo sa ibang tao. Hindi pwedeng ikaw lang magaling sa oras na lahat. Mapapagod ka. Pwede kang magpahinga. Paano yung mga tao mo pag nagpahinga ka at hindi nila alam yung ginagawa mo dahil ikaw lang palaging bida? Huwag ka Jollibee na ikaw lang palagi magbibida-bida. Tama? So, ibig sabihin, dapat may mga next. Kung ikaw sikat na, wala ka nang papatunayan. Ikaw na sikat, nag-number 1 ka na, nag-number 2 ka na, nasa ranking ka na. I-maintain mo na lang. Anong papatunayan mo? Yung tao mo, kailangan magiging kagaya mo. Sa mga na-project ng kumpanya, ang challenge namin, di ba,
na sinasabihan namin, hindi na ipasa. Kung ikaw na project ka ng kumpanya, yung tao mo, dapat nagawa mo rin ng ganun. Kaya, pag ang tao ganun, nakikita namin yung result, magaling to. Si Kenji, nung binuhusan ko ng resulta, yung kambal, ilang leaders niya ang nagkakotse. Bago siya umalis, 80 mahigit na kotse. So, ang dami na pa-resulta. Yung alburo na kabila ko, ilan ang naparesultang kotse? Ang dami. May mga leader ako na hindi maka-adapt, may kadamutan sa katawan. Kaibigan, hindi na lumaki ng todo, sakto lang. Para lang silang Coke. Sakto, hindi sila naging litro. So, maliit lang. So, ibig sabihin nito, kaibigan, yung punto ko, i-delegate mo sarili mo, mamarkahan mo yung mga tao mo kung sino. Kasi, pag yan sa sila natuto, yun ang developing ng core leaders. Okay. Next. Aside sa developing na sa delegation na tinatawag, dito na papasok ang tinatawag na duplication. Ibig sabihin, kung paano mo tinuruan ang tao mo, pass it on. Yun yung laro ng bulungan, na pag nagkamali ang bulong, mali din ang papunta ng dulo. Sa tamang bulong or action na tinatawag, ay yung action, di ba, bulungan at action, pag mali ang nakita at mali ang na-execute, mali. So dapat, kung ano yung turo, yun din yung susundan. Kaya nga tinawag siya na blueprint. Nakuha? Ibig sabihin, the pattern. Kaya tinawag siya na blueprint, hindi mo siya pwedeng babaguhin, pwede mo pa siyang i-improve. Okay? Pero kailangan make sure ka na ang pag in-improve mo siya ay proven yung mga bagay na ikakarga mo. Kaya dapat may blueprint, hindi mo alam kung paano gagawin. Ay basta OPP lang, basta invite lang, basta recruit lang, invite lang kayo, latag lang. Hindi ganun. Pag hindi ka na-duplicate, tandaan mo. Pag hindi mo na-delegate ang tao mo, walang duplication. Pag walang duplication, kaibigan, napapagod ka. Pumapasok ka sa tinatawag na linear income. Na nagre-rely ka sa sarili mong galing. Na pag ikaw lang bumaba, yun lang yun. Ang goal ng Network 101 ng SNDO at itong training namin, kaibigan, na ginagawa, na mag-create kami ng kagaya namin. Mag-create kami ng Charles Tangguraya na marami dito. Na kayo ang magtatayo at kayo na ang magkikwento, kayo na nito ang gagawa after a years. Na ang 101 na yun, kayo na. Kasi kayong effective. Alam mo, pagsabog ng benta, nako, hindi na namin masikaso pa to masyado yung mga training. Ngayon, okay pa. Pero pagsabog ng benta at may malaking concern, kaibigan, ang utak ni BP, hindi na, scramble na yun pag nagsabayan na yung mga international. Wala na. Hindi nyo na maano yung 101 kasi bakit? Doon pa lang sa management, more than 101 na, kaibigan, isang katerbang mga concerns ang inaharap sa bug ng utak dun. So, ibig sabihin, i-maximize yun to. Diba? Itong mga panahon na to na habang nagtututok pa sa training, kaibigan, maximize. Bring your downlines. Dalin mo. Ikaw mismo pumunta. Ikaw mismo internalize. Hindi pwede, kaibigan, na ikaw lang, may bit-bit ka dapat. Nang gusto mo mangyari, kaibigan, na duplication is, kailangan, kung ang question, bakit hindi lumalaki organization ko? Ang galing, may kotse naman ako, may resulta naman ako. Bakit kumita ako ng kalahating milyon? Bakit bumaba? Bakit nag 6 figures na ako? Bakit bumaba? Bakit pumasok na ako doon sa top earner? Bakit lumaglag ako? Kasi simple. Yung ladder of success, hindi mo naintindihan. Tsumamba ka lang. Wala kang blueprint. Hindi ka nag-checklist. Tandaan mo yan. Hindi ka nag-check kung anong level na ng tao mo. Hindi ka nag-check ng mga leaders, kaibigan, kung sino yung mga markado mo na dinidevelop na kagaya mo. So, ang akala mo, masarap magkwento at ikaw bida, pinapalakpakan ka. Hindi mo alam sa sobrang galing na tingin mo sa sarili mo na ikaw ang bida, kaibigan, na para kang si Jollibee. After a year, ikaw pa rin bida. After 2 years na, ikaw pa rin bida. 3 years na ikaw pa rin bida, ay nawala ka. Nagpahinga si Jollibee. Ano nangyari? Napunta sila kay McDo. Napunta sila kay KFC. Tama? Napunta sa kung saan-saan. Are you learning? May natututunan ba kayo? So, itong ladder of success, kaibigan, hindi mo to pwedeng lockdown. Kasi pag lumakdaw ka dito, sigurado, masasaktan yung paa mo. Kaya kailangan, doon mo maintindihan kung saang level ka na. Nangangarap ka ng malaking network na tinatawag. Again, yung teaching mo nga kulang eh. Paano ang teaching mo kulang? Wala kang good learning listening attitude eh. Diba? So, kung wala kang good learning listening attitude,
wala kang ituturo sa tao. Kung wala kang ituturo, paano magdi-delegate yung tao mo? Dahil hindi mo, punta ka doon, hataw ka. Hindi lang pera, turuan mo. Diba? Hindi lang, ito kotse, ito gasolina, hindi marunong mag-drive yan, hindi binangga niya pa yung kotse. Tama? Turuan mo siya ng tama. So pag nakita niya sa'yo na, ito ginagawa, watch me, observe me kung paano. Ganon ang ginagawa ko. Ako nung nag-observe yung Rocky Laude, pinapakita ko sa kanya kahit Hall of Famer na ako kung paano ako magbenta ng product, yung kinikwento ko sa inyo, sa stranger. Kung paano ako mag-recruit ng stranger na kahit naka-short lang ako. Pinapakita ko kung paano. Kasi bakit? Mahirap yung babaliwin mo lang na ikaw mismo. Guys, ang totoong hardcore na tinatawag at totoong leader. Kaibigan, pag sinabing totoo kang leader, nagsiset ka ng example. Ang leader, ang tawag dyan, nag-i-impluensya ka. So, ini-impluensyan mo ang tao mo kung paano mo talaga ginagawa yung totoo. Hindi lang basta paglalawayin mo lang sa resulta. Kailangan, i-check mo sarili mo dito. Kasi, pag wala kang tinuturo, power lang, basta hataw lang, ganito. Kailangan turuan mo. Mapapagod yung tao kung wala siyang may matutunan. Oo, nandito kami. Tumuturo. Pero kaibigan, tandaan yung negosyo nyo yan. Tama? Iba pa rin kung yung nagtuturo dito, bakit effective kami, bakit sumabog, bakit nag-create ng... Kasi hindi lang management, magaling ang owner, kami na leader, magaling. Alam nyo ba? Swerte nga kayo ngayon sa Zoom Pag nag-training, kaibigan, kahit saang lupalop ka, nandito ka na, hindi ka mamamasahe. Alam nyo ba nung kapanahunan namin, alam ni Veria ni VP, guys, ang tao ko, dahil siya ang head employee dati, pag may mga training overnight, Los Baños, ang Iloilo ko, mga taga-Western, kaibigan, nililipad ko pa yun. Aeroplano, ticket, hotel mo pa, minsan sa bahay ko pinapatulog para mag-attend ng training. Ganong kadugo dati. Samantala ito, sa Zoom lang manunood ka na. Huwag yung puro hataw. Andun ka nga, hataw ka ng hataw, papiin ka ng papiin. Lumalaki organization mo, ang kaalaman mo kulang. Paano mo ngayon i-manage yan? Uulitin ko. Tandaan mo to. Kung 10 downline mo, 10 ang kalaban mo na hinaharap na problema. Kung 20 ang downlines mo, 20 ang problema, kaibigan, na hinaharap mo na challenge. Paano pa yan kung nagdaan na? Paano pa kung naglibo na yan? Tama? Yung iba, pagdating sa problema, hands off, bahala ka dyan. Ay, may management tulad. Guys, hindi ganun ang tinatawag na leadership. Pag leader ka, kaibigan, tayuan mo yung responsibilidad. Yung mga tao ko, kaibigan, never lumalapit sa kumpanya dati. Kaya palagi sinasabi sa akin ni BP, sabi at chairman, nakita ko record mo sa AIM. Diba? Nung nag-number 1 ka, na-inspire nga ako sa story mo, kaya nga ako nag-network noong time na yun. Kaso lang nagpahinga ka na, kaya kay Joseph ako sumalpak. Hindi ko nga nakita na nag-CCA ka eh. Yung kinikwento ko sa inyo na humiram ako, milyon na kinikita ko nun. At pag nangiram ako sa kumpanya, kaibigan, hindi ako tinatanggihan dahil bibihira at 4 na buwan bayad. Ganon kasimple. Usapan. So yun yung punto. Kaya pinagkakatiwalaan ako. Hindi ko sinisira yun. Lahat ng responsibility, kaibigan, yan sa mga una kong student. Diba? Pinagkwento ko sa kanila. Nag-share si Julius. Tinanong ko si Julius, Julius, nung ikaw, nandun sa Masbate, nakadisgrasya ka ng tao. Ilan ang patay? Ilan ang na-hospital? Alam ba ng kumpanya? Sabi niyo, hindi. Apply. Sa'yo ako tumawag. Ikaw nagpadala ng pera. Kaya nagkwento si Lani. Lani, yung mga panahon na problemado ka, na yung bahay mo mahuhugot na, nilapit ba kita sa kumpanya? Hindi apply. Ako lahat, guys. Lahat ng leader ko, sinagot ko. Kaya nga natatawa ako, pag leader ka, tapos, alimbawa, apply ka, kumikita ka, tinulungan ka ng kumpanya, tapos, ikaw naman, dahil tinulungan ka, pinasa mo, ay, tinulungan ako ng kumpanya, lapit din kayo dun. Uy, nakakatawa yun. So, ang kumpanya, malaki ang overhead. Buti nga kayo siguro iniisip nyo, maliit lang eh. Kami, malaki iniisip namin. So, yun yung punto, kaibigan, na kailangan maintindihan nyo. Kaya namin tumulong. Walang problema doon. Diba? Ang punto lang, kailangan tayuan nyo, kaibigan. So, hindi papasok ang duplication na tinatawag. Diba? Ang duplication, ito yun. Kung paano namin ginawa, ikaw example, no? Pinadject ka, apply mo na lang. Huwag na lang tayo sa kumpanya mag-usap. Okay, ako na lang. As apply, pinadject ko ang tao ko dati. O, pinadject ko. Usapan namin nung Kenji, usapan namin nung Alburo. Usapan namin, ikaw, tutulungan kita, may project kita. Pero yung pababa mo, ikaw na yun. Yes, apply. Ganon.
So, ganun kasimple. Tulungan ko yung mga tao ko, yung frontliner ko, pababa sa kanila, sila na yon. Pag hindi nila kaya lapit, ambag lang ako. Hindi na para ang tao, ituro sa akin. So, ang maling nangyayari kasi sa organisasyon, kaibigan, yung tinulungan na tao, binulong sa baba. Uy, tinulungan ako ng may-ari, ilapit mo to. Hindi ka makatanggihan, mabait yan si chairman. Nakuha? Kaya nga nag-hands off na ako mismo eh. Sabi ko, hands off na ako, hindi ko na pakikialaman yung mga pera dyan ng kumpanya. Kasi bakit? O lapit kayo doon kay BP, sila nag-uusap niya ni Finance, hindi na ako dyan. Doon muna dadaan, siya muna magpipilter. Kasi pag ako at ako, ang puso ko, naabuso ng tao. Yun yung point. So ikaw bilang leader, turuan mo ng tamang duplication, hindi maling duplication. Okay? So ganun ang punto. Ang Mr. Quickie ay nagpapaduplicate ka. Tama? Okay yun sa susi, Mr. Quickie. Pero sa networking, kaibigan, hindi pwede ang Mr. Quickie na tinatawag. Hindi pwedeng madalian dito. Walang ganun. So yung duplication na ituturo mo, pag mali ang tinuro mo sa tao mo na teaching, kaibigan, sa labas, yun din ang gagawin niya. Kaya nakikita ang karakteristik ng isang leader nagbabase sa upline. Kung ikaw na upline loko-loko yung downline mo. Kung ikaw na-apply matino at loko-loko ang downline mo, dinidisiplina mo yan at kinakausap mo yan ng maayos, hindi ka pwedeng papayag. Kung yan ay pumalag, kaibigan, ibig sabihin, talagang may sakit sa ulo yung downline mo na yan, ako marami akong mga nagiging sakit sa ulo rin na downline, pero dinidiretso ko na kagad. Pare, pag ganun ang ugali mo, di ka yayaman. Ako na nagsasabi. At pag yumaman ka, pare, masamang tao ka. Dinidiretso ko na sa kanya. Bahala ka kung masaktan ka. Wala namang problema kung gusto mo papawis tayo. Hindi totoo, ganun ako bilang upline, no? Ganun ako kasi bakit? Hindi ko pwede ipagmalaki. Pag ikaw ugali mo ganyan, sinasabi ko sa mga leaders ko, pag ganyan ang ugali nyo, hindi ko kayo pwede ipagmalaki. Hindi ko yan turo eh. Hindi ko yan ugali eh. Hindi ko ugaling pagdadamot. Hindi ko ugali yung ganyang mga karakteristik kung anong identity ko kayo. Kailangan susundan nyo ako. La-replika ko kayo. Anong nakikita sa inyo, yun ang nakikita sa akin. Even dito. Okay? So, yun yung punto. So, sa duplication, kaibigan, again, pag walang delegation, walang duplication. Are you learning? Sunod. Pag na-duplicate ka na ng tao mo, sa tamang duplication, tandaan mo to, papasok ang big network. Kung ang duplication negative, papasok ang malaking negative. Pag positive ang duplication, papasok ang positive na mga kwento. So lalaki na yung network mo, kaibigan. Pag malaki na yung network mo, tandaan mo, ito na yung mga armies or warriors mo na tinatawag. Yan. So yun na yung kasunod. Pag naduduplicate ka na, pag may leader ka na, 3 accounts ka, 3 accounts ka, 4 lang yan na linya na leaders. So, kung 7 accounts ka, 8 linya lang yan, kaibigan. Pero hindi yan overnight, hindi lang yan 1 year. Years yan, guys, na binubuo. Para yan mahulma lahat. O minsan hindi nga sa direct mo, hindi doon lalabas ang agila mo. Minsan sa mga ilalim pa. So magugudip ka, hindi lang pwede na kung sa downline mo lang kausap mo, yun lang. Kaya nga ang challenge palagi, pag ikaw nag-troubleshoot, pag malaki na ang network mo, marami ka ng problema. Tandaan nyo to, pag nag-handle kayo sa problem solving, wag magiging one-sided. Hindi lang isang pakikinggan mo, hindi porket kadikit mo, uuhan mo na. Titingnan mo lahat ng anggulo, may cause and effect na tinatawag, aalamin mo. Kasi pag one-sided ka lang, kaibigan, at ang nakikita mo, yung mga nasa paligid mo, ito yung mali. Yung nasa ilalim, yun pala ang tama, kaibigan, at hindi mo na-solve, magiging pangit ang impression. So, huwag ka kaagad, pakinggan mo sila. Pero, babasahin mo pa rin kung ano yung totoo, aalamin mo pa rin. Pag-ayusin mo sila. Pag hindi nag-ayos, dun pa o paano. Naalala niyo yung story ni King Solomon? Di ba? Yung bata na pinag-agawan. Ang sabi ni King Solomon, dahil nga ang dalawang mag-ina na nagtabi, namatay ang isa, nadaganan, yung isa, inaano niya na sa kanya, sabi ng isa, hindi, akin, sige, ganito, pag-atiin na lang natin, sabi ni King Solomon. Sabi ng hindi totoong magulang, sige, tama yan. Sabi ng isa, sa'yo na lang para mabuhay ang bata, o binigay. So, ganun kasimple. Makikita mo naman kung ano yung totoo, kaibigan. And of course, every time na may mga concerns, i-internalize mo muna. Huwag yung dahil kadikit mo lang to, ito lang yung kakampi mo kaagad. Kaya anong punto? Tingnan mo ha. Kung ikaw downline ka na nandito ka sa loob, example, yung upline mo wala dito. Tapos feeling mo, tinamaan ko ng mga salita yung upline mo. Nireport mo, ay upline,
Pinapatamaan ka ni chairman. Pinatamaan ka ni upline Charles. Ikaw ang inano dun. Ikaw talaga yun eh. Pag ganun yung ugali mo, para kargahan mo yung upline mo, ako nagsasabi, mawawasak ang network mo pag dumating ang malaking network mo. Kasi kung yung upline mo sinumbong mo dun, sinulsulan mo, susulsulan mo rin. Uulitin ko, sulsulan, bulihan lang to ang negosyo natin. Pero huwag ka magsulsul ng negative. Huwag ka magbuli ng negative. Tingnan nyo kung paano ko kayo bulihin. Yung unang araw. Diba? Ganun ako. Hardcore ako. Lalo na kung harapan. Talagang nangbubuli talaga ako. Bakit? Para ilabas ko ang potensyal ng tao. May mga bully kasi na tinatawag. Ito nakikita ko si Michelle. Palagi sasabi ni Michelle, ikaw talaga chairman, bully kayo. Alam mo sinasabi ko lang kay Michelle, Michelle, may potensyal kasi ako nakita sa'yo. Pag ang tao hindi ko binuli, wala akong potensyal na nakikita. Kaya ako binubuli para maubos yung mga negatibo niya. Para mag-convert into positive. Tingnan mo, si Michelle nagagamit sa opisina. May nakita kong potensyal sa kanya eh. Dalawa lang to. Pag hindi mo kinayanan, labas ka. Alam nyo yung taong nagkukumpronta sa inyo, tandaan nyo, concern yan sa inyo. Kung kayo nakikita ko yung mali, or management kinikitang mali, kinumpronta ka, ang purpose nun para ayusin ka, kaibigan. Pasalamat ka pag ganun ang upline mo. Kasi bakit? May gusto siya, may nakikita siyang potensyal sa iyo. Paano ako binuli ng tatay ko? Sa 4 kami. Ang disiplina ng tatay ko sa 4 kami, hindi disiplina ng 3 ko magkakapatid. Iba ang disiplina na pinarana sa akin kasi may nakita siyang potensyal. Dati hindi ko maintindihan. Masakit para sa akin. Napiling ko, kaibigan, na bubuhay ako sa loob ng bahay na wala akong magulang. Na kinikwento ko sa inyo dumating sa point. High school na ako, reunion. Sinasabihan ako ng tatay ko, napansin, bakit ibang itsura nito, kanino anak to? Akin yan. Sa lahat ng anak ko, yun ang walang kwentang bata. Sa lahat ng anak yan ang walang kwentang, napakatamad yan. Walang ano yan, hindi asinso sa buhay yan. Tumatay sa point na kinukumpronta ko siya sa loob ng bahay na nandun nanay ko. Pa, bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Parang wala na akong nagawang maayos sa buhay. Eh wala talaga eh. Bakit ka ba galit sa akin? Ano ba? Eh ayaw ko naman talaga sa'yo eh. Alam mo ba? Gusto ko na kita ipalaglag eh. Napakaswerte mo na nabuhay ka. Kaya ayaw ko talaga sa'yo. Isipin mo harapan, masakit o masakit. Dinurog ng tatay ko yung emotion ko. Kaya kaibigan, matibay na nila lang. Kaya ako nagiging Batman kasi sa loob pa lang ng bahay, matindi na yung doktrina. Kung bakit ako nagiging warrior dahil sa pinagdaanan ko at sa pinagdaanan ng tatay ko, siya yung una kong nagiging upline sa totoong buhay. Kaya ganun ako katibay. Eh baka ikaw pinalaki kang pabebe. Di ba? Anong punto? Kung sa iyo mild ang pagpapalaki, harsh sa akin. Doon pa lang, nag-grooming na ako. Na-extract na ako. Ang kalamansi, kaibigan, tandaan mo. Ang kalamansi, pag hindi yan napiga ng tudo, tandaan mo to guys, hindi lalabas ang katas. So ako mismo, piniga na ako ng matindi, kaya lumabas ang katas ko. Anong punto? Gusto mo ng malaking network, pero pag nandun na yung malaking network, ready ka ba? Handa ka ba? Baka pag dumating na yung mga problema, hindi mo na kaya gampanan. Kaibigan, uulitin ko, barating ang big network, kaibigan, ito yung mga warriors mo, mga armies mo, na bumigera. Tanong, ikaw na nasa taas na nakaupo sa trono, baka hindi ka na sumasabay sa kikipaglaban sa kanila. Tulad nga ng sinabi ko, di ba? Kung ikaw upline, yung Raymond Dais, iniiwan yung pamilya 1 taon mahigit, nakikigera sa Nueva Ecija, di ba? Literal, umaabot sa, nakukrusyal sa, naabutan sa gitna ng tinatawag na ambush. Diba? Ikaw, kung ikaw apply na pinapakinabangan mo yun, sa totoo lang, yun ang sinasabi ko kay Paul, pasalamat ka na Paul na may ganyan kang leader. Diba? Kasi, kung hindi mo nadaanan yun at ang downline mo dumadaan doon, guys, ilagay mo ang paa mo para maintindihan mo. Give them the incentive. Naisipin mo, strong leg niya yun, wala siyang pakinabang doon, pero gumigera siya. So yung big network, kaibigan, you must be ready. Kasi nangangarap ka. Pero pagdating mo doon sa trono na ikaw na ang hari na tinatawag, inspirasyon ka na, nako, guys, 2 ang king na tinatawag. Isang king na nagiging na dinaanan ng pagiging slave. At isang king
na hindi dumaan sa proseso, ang tawag namin doon, King Koy. Pistola. Uy, ba't kayo natatawa? Birthday na birthday ko. King Koy. Ikaw ba gusto mo King Koy ang tawag sa'yo? Ano bang King Koy? Kunting pitik lang iiyak. Kunting problema lang ayaw. Di ba? So, ganun ang punto. Guys, hindi yun ang pangarap ko sa inyo. Kaya nga sabi ko kay Paul Kings kasi ang grupo ni Koy, ni Paul. Paul, wag mo rekrutin dyan si Koy Kasi isipin mo, king ng grupo mo, tapos i-recruitin mo pa si Koy. So, pag nagsama yan, King Koy kakalabasan. So, ang punto kaibigan, you must be prepared na ang malaking organization para makuha mo ay hindi po biro. So, ulitin ko, ang big network, yun yung armies mo, yun yung warriors mo, yun yung empire mo na tinatawag. Yun na yung imperyo mo na tinatawag. So kung hindi mo dinaanan ang matinding proseso, imbis na yung imperyo ang nabubuo mo kaibigan, ang nangyayari, inferno. So ano yung inferno? Sinusunog mo yung mga tao mo. Bakit? Binapabayaan mo sila sa giyera. Hindi mo sila maintindihan. Ang naintindihan mo lang yung income na tinatawag. 'Di ba? Bigyan mo naman, mag-alat ka. 'Di ba? Hindi mo alam ang dinaanan ng mga yan. Pero kung ikaw nga nakadaan sa ganun, ako bakit matindi ako magbigay ng incentive kaibigan sa mga leaders ko? Naggira ako, naranasan ko, iniwan ko pamilya ko, naranasan ko magutom Naranasan ko ang matinding labanan kaibigan. Kaya ganun ako magbigay ng incentive. Alam yan ng mga leaders ko kung anong suot ko, suot din nila. Pinaparanas ko sa kanila. Alam ni Rocky yan dahil ginawa ko sa kanya yan. 'Di ba? Alam ng mga tao na mga nagiging kasamahan ko dati. Lahat ng leaders ko. So yun yung punto kaibigan. Kasi matindi ang gira ng mga yan. Diba? Ginugutom yan. Kaya maswerte kung ikaw nasa upline na nagpipairing ka. Bigyan mo ng incentive. Markaan mo kung sino mga leader mo doon. Mag-alat ka doon. Sabi ko nga 30% lang itapon mo. Balik mo sa kanila. Masaya na 70% kikita ka na. 60% masaya na. Kaibigan. Ganun ang totoong negosyante at may puso kaibigan bilang leader. Hindi yung tipong negosyante na safety net. Ang naintindihan yung safety net. Pagpasok ay safety net ko to. Kailangan i-savings ko to. Hindi ganun. Guys, ang paglaki ng network, kaya ang nangyayari yung network, hindi nyo nami-maintain. Pag ganon, lagas. So parang trading. Aangat, babagsak. Aangat, babagsak. Kasi nga, walang proper platform. So kailangan may minamarkahan ka, inuhubog mo din, ito incentive. So ganado yan pag may incentive. Okay? So yung big network, pag dumating yan, you must be prepared. Na pag ikaw hindi hinog, ako na magsasabi, malalagas yan yung imperyo mo. Magiging imperno yung kakalabasan. Kaya yan ikangker ng iba. Pero kaibigan, kung solid ang pundasyon, may kultura na tinatawag, naka-align lahat sa isang direksyon, kaibigan, yung imperyo mo na binubuo, hindi basta magiba yan. So ang binubuo mo dito, sarili mong bahay. Kaya gawin mong pamilya ang mga tao mo. Okay. Pag mayroon na tinatawag na big network, doon na papasok yung big income. Doon ka na. Pag ang leaders mo, kaibigan, nagpa-flash out na, doon ka na magsisimula. Hindi mo na yung kailangan, kaibigan. Ikaw pang papapakainin. Ikaw pa, kaibigan, ang bibigyan. Ikaw na ititreat. Kasi bakit? Kumikita na sila, nagpa-flash out na sila. Pag ikaw nag-flash out next, igugol mo. Kaibigan, yung mga tao mo naman, daily na mag-flash out. Papasok na yung big income. Ang big income, this is the result of your dreams that you desire. Yung binild mo yan. Decade yan. Ayan, this is the result. Okay? Decade yan, kaibigan. Yung big income. Hindi yan nabubuo lang na tinatawag na 5 taon. Hindi yan nabubuo ng 3 taon yan. Dekada yan. Ganong katindi, kaibigan. Hindi mo yan. Kaya ang punto ko, on career, ang tingin mo dito, hindi ka man magsasawa kahit 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon kumikita ka na. Hindi ka dapat magsasawa. Hindi ka dapat titigil. Kasi yung empleyado nga, ilang taon na yan? 20 anyos na nga minsan. Hindi nga nagsasawa sa pagpasok araw-araw. Sa pagtatrabaho araw-araw. Wala namang resulta. Ikaw nagka-resulta, nagsawa ka na. Parang baliktad naman ata. Parang yung utak naman ay napunta sa puwet. Sorry Good vibes lang tayo Birthday ko ngayon. Pagbigyan nyo ako. Anong punto? Bakit napunta sa puwet? Isipin mo na wala kang downline, masipag ka. Nung marami ka ng downline, nawala ka ng sipag. Power na power ka nung nagsisimula. Nung nandun ka na sa taas, hindi ka na marunong mamawer na nandun ang resulta sa'yo. Nakuha nyo? So, siguro, dahil nga, yung mga ganun, pinanganak na suwi.
Kaya nandito ako again para baguhin. Okay? Hindi para personalin. Okay? Trust the process na tinatawag. To be responsible. Okay? Yan ang kailangan mag-gain. Okay? At doon magigain mo yung respect. Okay? So, trust the process. Kailangan mo dadaanan yan. Kasi pag dumaan ka sa process, magiging responsible ka sa pag-handle. At pag responsible ka mag-handle ng tao mo, doon mo magigain ang tinatawag na respect. Nung nakaraan may pinost ako, di ba, yun sa naging topic din namin, na sa damit. Ewan ko kung nandyan kay Iban kung mahalongkat niya yung sa damit na without style na tinatawag, di ba? So na-post natin yun nung nakaraan, minay din namin yung topic na yun. Without style, playing and winning are not enough. Ibig sabihin, pwede kang mag-basketball na ipuntos bakit si Michael Jordan sumikat. 'Di ba? Guys, pag marami kang strategies at marami kang kwento at marami kang experience, yung success mo kaibigan, ang daming ingredients. Tulad ng sinasabi ko, pwedeng maluto ang isang pagkain na steam na tilapia, anumang isda. Maluluto yan, pero kung walang ingredients yan, hindi masarap, walang lasa. Talo pa ang may tinatawag na tinamaan na kubit. Kasi bakit? Walang ingredients eh. Pero kung may mga ingredients, yun yung nagpapasarap. Sa cake, maganda tingnan yung icing. Okay? So yun yung mga ingredients kaibigan. Yun yung dinadaanan mo. Kaya anong punto ko? Yung pinakita ko sa inyo kanina na race band ko, na ibig sabihin, ito yung kailangan nyo na maintindihan na nakasulat na profit with honor. Diba? Yung talagang may profit ka o kumikita ka, pero nandun yung honor mo, yung moral. Na pag sinabi yan, si upline matindi yan. Na pag bumaba ka sa tao mo, excited sila kasi may baon ka na naman ng good news, may ibabagsak ka na naman sa kanila na bago. Nag-iisip ka kung paano, kung yung mga concerns, paano mo susolusyonan. Nandyan, excited ang tao pag nakikita ka. Okay? So lahat yan kaibigan, ng mga nabanggit ko, lahat yan, pag nandun ka na naging mo ng respect, yun na yung legacy. Alam mo, ako dati, again, nagsimula lang din ako ng walang alam. Akala ko, sabi ko, sila lang kaya nila. Pero pinaniwalaan ko na kaya eh. Next-crack ko sarili ko. Pinaniwalaan ko yung proseso. Sabi ko, etong proseso na to, ito yung uhulma sa akin. Even being an owner right now, na dinadaanan ko. Lahat ng mga dinadaanan, proseso to eh. Na darating ang time magiging kwento. Guys, yung gera na hinaharap natin, gera ng kahirapan. At ang kalaban natin kaibigan, yung sitwasyon na tayo ang nag-i-involve doon, na hindi ibang tao. But ladies and gentlemen, ano bang nag-aantay after that? After 5 years, yun yung titingnan mo. 4 years from now, yung buhay. Dadaanan ko dati, nung mga panahon na yun, na wala ako, gutom ako, gusto ko kumain. Pero wala akong makain. Dahil yung pera ko sapat, hindi sapat para pambili. Nasa food court ako. Na nag-aantay ng prospect o nag-a-approach ng prospect. Pero kaibigan, yung mga prospect puro pa negative. Walang kasamang upline yung mga panahon na yun. Nandun ako sa quitting time na gusto ko nang sumuko. Nag-iisip ako. Na habang nag-iisip ako kaibigan, tumutulo luha ko. Na gusto ko man ipikit yung mga mata ko. Naaamoy ko yung pagkain sa paligid na gusto kong kainin. Pero sinisikmura ako, sinasalukat na sikmura ako. Kaya nga nagka-ulcer ako kahit supplement nung mga panahon nung nagdi-network ako. Kasi nagugutom ako. Gusto ko na pero hindi ko pwede ikwento sa misis ko. Hindi ko pwede ikwento sa mga paligid, sa mga tao, sa pamilya ko. Kasi maging negative. At lalo magkukos ng negative. At nung mga panahon na yun, kinukumbinsi ko rin ang sarili ko. Still, kinukonvince ko yun na itutuloy ko pa ba to? Ilalaban ko pa ba talaga to? Diba? Ang hirap ng sitwasyon. Pero anong bagay ang nag-sinking sa akin? Bakit ako nagstay kaibigan sa industriya at sa pag-network? Yung mga gutom na yun na dinadaanan ko that day kaibigan na gusto ko na mag-quit. Iniisip ko na lang na one day, habang pinipikit ko ang mata ko, naririnig ko yung mga sa paligid kaibigan na nakakita sa akin sa food court. Na yung kabata, kawawa naman, parang nakatulog na ata, parang namumutla na ata sa gutom. Iniisip ko na lang habang naririnig ko na itong mga panahon na to, sitwasyon lang to, na itong pagdadaanan ko darating ang time. Darating ang time ay magsiselebrate ako ng isang malaking selebrasyon para sa pamilya ko. Isang magandang buhay kaibigan ang nakalaan na nag-aantay sa akin. Isang magandang buhay na ibibigay ko sa pamilya ko. Kung bakit hindi ko mapigilan umiyak sa inyo sa harap nyo. Dahil naranasan ko yung mga panahon na yun. Gusto ko mag-quit. Gusto ko isuko. Pero kaibigan, yung nilalaban ko, pag dumating yung mga anak ko, gusto ko bigyan ng magandang buhay. Di balit itiisin ko lahat. Aharapin ko mga to. Pero hindi mo ko mapapasuko. Hindi mo ko mapapakwit.
Dahil alam kong Panginoon may magandang plano sa akin. Kaya ko itong pagtagumpayan. And ladies and gentlemen, pag yung mga bagay na yun na dinaanan nyo, hindi biro ang dadaanan natin, ang dadaanan mo dito para makarating ka doon. Hindi lang kwento, kaibigan, ng kotse. Hindi kwento ng dashboard. Kundi kwento ng kahirapan na dadaanan mo. Hindi ako nayanig sa hirap ng mga panahon na yun. Pero kaibigan, ang inisip ko palagi, yung future ng pamilya ko, na darating sa time, isang malaking celebration. And ladies and gentlemen, 3 years, 4 years, 5 years from now, JD, ipakita mo yung picture na nag-aantay sa kanila. Yung buffet table na nag-aantay sa kanila. Yung table na mahaba. Yun yung nag-aantay, kaibigan, sa inyo. Yan yung mga bagay na magsiselebrate tayo. Sa isang malaking pangarap, tandaan nyo yan. One day, uupo ka sa upuan at sasabihin mo, kumikita ka na ng milyon, may maganda kang kotse, maganda buhay mo. Sasabihin mo sa panahon, buti na lang nung mga panahon na gusto ko mag-quit, lumaban ako. Buti na lang pinanood mo to at nakarelate ka sa kwento ng buhay ko. Buti na lang may maiiwan kang istorya, kaibigan, sa pamilya mo na darating ang time, yung hirap, kung pinanganak ang mahirap, piperyudan mo dito. Ito ang nag-aantay na pangako sa inyo sa Sinner Greens. Yung live long abundantly, sama-sama tayo sa tagumpay, sa buhay na yan, kaibigan. Wag nyo isukong pangarap nyo. Tandaan nyo yung mga araw at mga training na dinadaanan natin, kaibigan. Whatever it takes, ilalaban nyo, dahil ang nilalaban nyo hindi lang para sa sarili nyo, kundi para sa pamilya nyo at sa mga susunod na henerasyon. Thank you and God bless us all sa aking mga leaders. Naniniwala ko, kaibigan, na kung nagawa ko, kaya nyo rin gawin, kaibigan. Tandaan nyo yan. Dumikit kayo sa mga tao at ang promise ng Panginoon sa last verse na sinasabi, eto ang pwede ko rin magiging sabi-sabihin sa inyo. If you abide in my words at I abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Guys, kung kayo maniniwala sa mga salita na hindi bulahan at seryosuhan tayo, seryosuhin natin at harapin nyo yung sakripisyo, yung gera na yun at magiging warrior kayo. One day, ipagmamalaki ka, kaibigan ng kumpanya, ipagmamalaki ka, kaibigan ng mga pamilya mo, ipagmamalaki, isi-celebrate ang success mo at yun ang istorya na maiiwan mo, yung legacy, kaibigan, sa industriya na to. Salute to all you guys na 3 days sa mga nag-attend na hindi pinalampas, hindi ginawa reason ng oras at nandito kayo. Welcome to the Millionaires Club of Sinner Greens Company. Aabangan ko ang kwento mo, kaibigan, pagdating ng panahon. Thank you and God bless us all. Yan yung regalo ko sa inyo ngayong araw. Maraming